Wala na, lumagpas na sa oras. Naghihintay pa si tatay sa pambayad ko sa ospital. Sagipin mo ako, bibigyan kita ng 1 bilyon. Sabi mo bigyan kita ng 100 milyon. Walang password. Huwag ka nang magpakita sa harap ko sa hinaharap. Pumunta ka sa ospital. Opo. Doktor, may pera ako. Bilisan mo. Operahan mo ang tatay ko. Nakikiusap ako. Iligtas mo siya. I-schedule ang operasyon. Ate, gagaling po ba si Dad? Chow Ai, huwag kang mag-alala. Gagaling si Dad. Gagaling ka rin. Ginoong Wei, sinabi ng doktor na uminom ka ng gamot sa tamang oras para matanggal ang mga lason sa katawan. Hanapin mo ang nagdroga sa akin. May lakas ng loob na pagtaksilan ako, Wei Ixuan. Salamat. 1 milyon ang ginastos ko para maoperahan ang tatay ko. At may naiwan pang 1 milyon para sa kapatid ko. Ibibigay ko sa iyo ang natira. Kaya pera ang kailangan mo para makita ang pamilya mo. Doktor, kumusta na ang nanay ko? Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. Pumasok ka at tingnan mo siya sa huling pagkakataon. Papa. Ang tanging panghihinayang ko ay hindi ako nakahanap ng magandang tahanan para sa iyo. Papa, may boyfriend ako. Tulungan mo ako. Papa, tingnan mo. Ito ang boyfriend ko. Ang pangalan niya ay... Ang pangalan ko ay Wei Ixuan. Kumusta tito? Ako ang boyfriend ng anak mo. Sige. Ibibigay ko sa iyo ang anak ko. Simula ngayon, hinihiling ko lang na tratuhan mo siya ng maayos. Kung sa isang araw ay hindi mo na siya mahal, huwag mo siyang saktan, huwag mo siyang pagalitan. Siya ay ang mag-uwi sa kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala. Tratuhan ko siya ng maayos habang buhay. May leukemia ang siya ay. Kung may kakayahan ka, tulungan mo siya. Kung hindi mo kaya, huwag mo na itong pansinin. Huwag kang mag-alala, ang buhay at kamatayan ay bahagi ng buhay. Tito, hindi ko sinisisi ka. Huwag kang mag-alala tito. Ako rin ang brother-in-law ni Xiaowai. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tumulong. Hanapin mo ang mga magulang mo. Papa, iniwan nila ako. Hindi ko sila gusto. Ikaw lang ang tatay ko. Gusto mo ba talagang pakasalan ako? Pinangako ko sa tatay mo na aalagaan ko ng mabuti. Saan galing ang puta? Anong lakas ng loob mo para maging young lady ng pamilya, Wei? Nanay, anong ginagawa mo? Sino ang nagpahintulot sa'yo na magpakasal ng basta-basta? Siya lang ang asawa na nakilala ko. Kung kilalanin mo siya, tatawagin kitang nanay. Kung hindi mo siya tanggapin, pwede mo rin siyang iwan. Masamang tao ka. Wang Shihan. Magkakilala kayo? Tita, magkaklase kami nung high school. Yung tatay niya, taga-kolekta lang ng basura. May kapatid pa siyang may leukemia. Alam mo ba kung ano ang pamilya, Wei? Paano makakasabay ang tulad mo? Ang pamilya Wei ay nangaapi, nakakagalit, matapang. Tama, taga-kolekta ng basura ang tatay ko. Pero hindi siya magnanakaw. Siya ang nagpalaki sa amin magkapatid. Hindi ako kumain ng pagkain niyo. Hindi mo karapatan na hamakin ako. Ikaw ang pumalit kay Linlin, tapos nandito ka pa nagkakalat. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung paano maging tao. Asawa siya ni Wei Ixuan. Hindi ikaw ang may karapatang magsermon. Kung uulitin mong apihin siya, huwag kang magtaka kung wala ng pagmamahal sa pagitan nating mag-ina. Tita, dahil ikinasal na si Ginoong Wei kay Wang Shihan, mukhang hindi talaga tayo magkakapamilya. Ang ibinigay mo sa akin ngayon, ibabalik ko sa'yo. Hindi. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang manugang na babae ng pamilya, Wei. Kahit na ikinasal na sila, marami pa akong paraan para ipaanul ang kasal nila. Ang pwesto ng babaeng tagapagmana ng pamilya, Wei, dapat ay para lang sa sarili kong anak.
Pasensya na sa nangyari ngayon. Hindi ko inaasahang ikaw pala ang presidente ng Waze. Nangako ako sa tatay mo na alagaan kita ng mabuti. Pero ang nanay mo, Parang hindi naman siya naging malapit sa akin mula pa nung bata ako. Parang hindi ako tunay niyang anak. ang isang kasal na walang basbas ng magulang ay hindi magiging masaya. O kaya, maghiwalay na lang tayo. Biyuda lang ang asawa ni Wei Yixuan. Hindi diborsyada, hindi. Bigyan kita ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagbalik ko galing sa business trip. Sana iba na ang sagot na marinig ko. Binibini inilipat na ni G-Wei ang bahay na ito sa pangalan mo. At itong bank card, pwede mo pa rin gamitin. Bukod pa riyan, nakipag-ugnayan din si G-Wei sa pinakasikat na espesyalista sa leukemia para gamutin si Xiao Ai. Gusto talaga ni G-Wei na mabuhay ng maayos kasama ka. Ah, ganun ba? Salamat. Ate, kumusta ang trato sa'yo ng bayaw mo? Siya? Mabuti naman sa akin at tinutulungan ka pa niyang maghanap ng doktor. Mabuting tao siya. Kung maglakas loob siyang saktan ka, sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Kaya kailangan mong gumaling ng mabilis para suportahan mo ang ate mo. Ate. Nasa iyo ang pera at koneksyon ng anak ko, puntahan mo ang kapatid nitong babaeng ito. Ang pag-asa mo ay umabot pa sa pamilya Wei. Tapos tingnan natin kung swertehin ka at makalusot. Sino ka? Bakit mo inampas ang ate ko? Kapatid mo ang nanapak, hindi mo pa alam. Nagbebenta ng aliw ang kapatid mo sa labas. Nang akit ng lalaki para kumita ng panggamot mo. Gamit ang perang ganyan para magpagaling. Kahit gumaling man yan, multo pa rin ang katapusan. Kung ano-ano ang sinasabi mo, hindi ganyan ang ate ko. Ming Ling Ling, ano ba ang ginagawa mo sa akin? Hindi ka magtatagal sa mundo kung binubuli mo ang bata. Anong klasing magulang ang nagluwal sa'yo? Hayop ka. Ulitin mo pa ang sumpa, gigilitan ko ang bibig mo. Hindi ba't pera lang naman ang gusto mo? Pirmahan mo ito para sa akin. Kunin mo ang milyong ito at iwanan mo ang anak ko. Sabi niya, hindi naging malapit sa kanya ang nanay niya mula pagkabata. Parang walang anak na ganun. Hindi ako naniniwala noon. Anong ina sa mundo ang hindi nagmamahal sa anak? At ngayon, naniniwala na ako. Ang isang inang hindi man lang itinatanong ang nararamdaman ng anak. Ang inang pinilit ang asawa niyang hiwalayan siya. Gaano ba talaga niya kamahal ang anak niya? Nag-aalangan talaga ako, Wei Yixuan. Anak mo ba talaga siya o hindi? Kung ano-ano ang sinasabi mo, puta ka, hawakan niyo siya para sa akin, papirmahin niyo siya. Tita, huwag kang maging ambisyosa tulad ng ganitong klaseng tao. Halika, umupo ka. Magpahinga ka. May paraan ako para pirmahan niya yan ng masunurin. Gusto mong malaman kung paano nadulas at nabalian ng buto ang tatay mo? Ikaw ang dahilan kung bakit nasulutan niya ang damit ko. Tinulak ko lang ng bahagya. Sino ba ang akalaing ganun siya kahina? Bigla na lang nahulog sa hagdan. Ming Ling Ling, papatayin kita. Para patayin ako? Depende rin kung kaya mo. Huwag mong kalimutan na may kapatid kang halos patay na. Kung ayaw mong maging katulad siya ng tatay mo, pirmahan mo na lang. Huwag ka nang magpakita sa harap ni G-Wei ulit. Kung hindi, ipagkikita ko siya sa tatay mo sa kabilang buhay. Ate, huwag. Ginang Wei. Yun pala ang babaeng gusto mong maging manugang. Isang ahas na mamamatay tao. Ano ba ang alam mo? Si Ling Ling ay ipinanganak na mayaman. Sino ang may pakialam kung mabuhay o mamatay kayong mga langgam? Sisihin mo ang sarili mo sa hindi magandang pagkakataon sa buhay. Sige. Pipirmahan ko na. Pumirma ako. Kung maaga kang pumirma, hindi magkakaroon ng ganito karaming problema. Ang buhay na ipinanganak ay hindi dapat pangarap lamang. Pigilan mo siya ngayon. Anong karapatan mong saktan ng kapatid ko? Hindi kita palalayain. Ling Ling, tingnan nga ni tita kung nasaktan ka. Anong karapatan mong patayin ako? Anong karapatan mong patayin ako? Ming Ling Ling, mamamatay tao ka. Pinatay mo ang ama ko. Pinapayuhan kitang patayin mo na kami agad. Kung hindi, balang araw magbabayad ka ng dugo. Sige, yan ang sinabi mo. Bel, hawakan mo siya. Alin sa mga kamay niya ang ginamit niya para saktan ka kanina? Pilayin mo siya para sa akin. Gusto kong makita yan. Ipapakasal pa kaya ni Yixuan ang isang babaeng pilay? Ate. Ate. Tigil. Shihan. Ayos ka lang ba?
Ang taong nanakit sa kanya ngayon, babayaran ko ng 100 ulit para sa kanya. Ate, Tita, mukhang galit si G-Way. Kung may gusto na si G-Way, kalimutan na natin. Ako ang nagdala sa kanya sa Pamilya Way, dapat siyang makinig sa akin. Lingling, huwag kang mag-alala. Ikaw ang nakalaang maging bagong lola ng Pamilya Way. Gusto pa ring marinig ni tita na tawagin mo akong nanay. Pero medyo magaling itong si Wang Shihan. Kakakasal pa lang niya. Ganito siya ipinagtatanggol ni President Mu. Ngayong nakaligtas siya, baka sa susunod, hindi na niya pansinin ang kanyang tita. Tingnan natin. Hindi ito ang... Hindi ba ito ang suot ni Wang Shihan araw-araw? Mukhang kilala niya ang jade pendant na ito. ang jade pendant na ito. Malamang nahulog mo lang ito kanina. Ingatan mo ito at huwag mawawala. Huwag kang mag-alala, tita. Talagang aalagaan ko ito ng mabuti sa hinaharap. Mukhang akala niya ay akin ang jade pendant na ito. Lingling, huwag kang mag-alala. Hindi ito nagtagumpay ngayon, pero sa susunod may ganap na kapangyarihan ang tita sa board ng kumpanya. Si Yishuan ay nalilito lang din. Hindi rin siya nagbibiro tungkol sa kanyang kinabukasan. Alam niya kung ano ang pipiliin. Xiaoai, huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, hindi naman mapanganib ang kalagayan ng binibini. matagal nang takot sa sakit ang ate ko mula pagkabata. Malamang sobrang sakit na nararamdaman niya. Si Ming Lingling ang laging nambubuli sa ate ko noon. Hindi ko inaasahang paglaki namin, hindi pa rin niya kami tatahanan. Aminado siya mismo na siya ang nagtulak sa tatay niya pababa ng hagdan. Mingjeng, humanap ka ng tao para sa akin. Gaano ba kahirap ang pinagdaanan ni Shihan? Gusto kong bayaran nila ng 100 beses. Mukhang hindi masyadong mahalaga ang pendant na ito. Saan ba ito galing? Uy, Lingling, bakit nasa bahay ka ngayon? May sasabihin ako sa'yo. Puntahan mo't lambingin mong mabuti si Ginang Wei. Pasayahin mo siya. Baka bigyan pa tayo ng isa pang mansyon. Huwag na, yang matandang bruha na yan. Paulit-ulit niyang sinasabing nanay siya ni Ginoong Wei, pero ni hindi niya mapagpasyahan ang pag-aasawa ng sarili niyang anak. Hayaan mong ang putang yang si Wang Shihan ang manguna. Nakakainis talaga. Bakit parang familiar sa akin ang pendant na ito? Kilala mo ba ang pendant na ito? Yung matandang bruha, parang sobrang tuwang-tuwa siya nang makita ito ngayon. Sabi pa niya, kailangan niya itong ibigay sa akin, para ako ang mag-ingat. Saan mo nakuha ang pendant na ito? Nahulog ito sa putang yang si Wang Shihan. Magkakilala ba kayo? Noon wala akong lakas para magpalaki ng 2 bata. Ikaw na ang humingi ng sarili mong kapalaran. Ah, ganun pala. Si Wang Shihan pala ang batang babae na itinapon mo noon. At hindi naman pala talaga ako ang hinahanap ni Ginang Wei. Ikaw yon, Malangay? Itong pendant? Sa'yo na ito. Sino kayo? Sasabihin ko sa inyo, labag sa batas ang pumasok ng walang paalam. Ang taong kukuha sa buhay mo. Umupo ka lang dyan at tingnan mabuti. Ano ang nangyayari sa mga taong nananakit sa iyo? Alin ang kamay na nasugatan ni Shihan iunat mo? Hindi ako, si Ginang Wei ang nag-utos sa akin na gawin ito. Malinaw na kasalanan niya. Siya ang nag-utos na patalsikin si Wang Shihan. Bakit hindi ka sa kanya maningil? Dito ka pa pumunta para harapin ako. Isang mahinang babae. Anong klaseng lalaki ka? Tumahimik ka. Ako na ang bahala maningil sa kanya para sa utang na iyon. Itong kamay mo rin ang nagtulak sa ama ni Shihan pababa ng hagdan, di ba? Hindi, sinabi ko lang iyon sa kanya ng sadya. Wala talaga ako roon. Ginoong Wei, maniwala ka sa akin. Nandoon ka. Sabihin mo sa akin kung sino ang tunay na pumatay. Naniniwala akong hindi ikaw. Hindi ko alam. Binali niya ang 2 kamay nito. Hindi. Sino siya sa iyo? Para sa kanya pati buhay mo ayaw mo na. Lingling, nasaktan ka ba? Tingnan nga ng tita. Hindi talaga ako yon. Wei family, hindi ako magpapakasal sa inyo. Pakawalan niyo na ako. Anak, kasalanan lahat ng tita. Ma, ayaw na natin sa bahay na to. Umuwi na tayo sa bahay natin. Ayoko nang makita sila ulit. Ano pa bang pinagsasasabi mo? Ang bait-bait sa'yo ni Ginang Wei. Paano mo siya hindi makikita? Ginang Wei, huwag po kayong magalit. Nagulat lang po si Lingling. Nagkamali lang siya ng sinabi. At magiging maayos din yan. Huwag niyo pong bawiin ang bahay na to. Bakit mo siya sinaktan?
Ngayon lang wala ako, ngayon lang wala siya. Hahayaan mo na naman siyang masaktan. Lahat ng binigay sa inyo ng pamilya Wei, babawiin ko lahat. Gusto ko talagang malaman. Ako at siya, sino ang tunay mong anak? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang mga salita mo narinig ng mga saki mong tiyuhin. Ayaw sa posisyon mo bilang presidente. Hindi mo na ako pinahalagahan mula pa nung bata ako. Ang iniintindi mo lang ay kung magiging presidente ba ako o hindi. May maidudulot ba akong benepisyo sa iyo? Sana hindi na lang ako anak mo. Gwapo at mayaman, pinoprotektahan pa rin ng asawa. Napakabuting lalaki. Paano naman karapat dapat si Wang Shihan? Dapat ay akin ka. Anong meron? Nakita mo ba ang aking jade pendant? Jade pendant? Maliit, puti parang ulap. Mahalaga ba iyon sa iyo? Noong sabihin ng tatay ko na nakita niya ako, suot ko na ito sa leeg. Ito siguro ang iniwan sa akin ng aking mga tunay na magulang. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang hanapin ito. Nawawalan ng jade pendant ang binibini. Tulungan mo siyang hanapin ito kaagad. Opo. Oo nga pala, imbestigahan mo ang nakaraan ng nanay ko. Kailangan kong malaman ano ang relasyon niya kay Ming Lingling. Ginoong Wei, pinaghihinalaan mo ba na may dahilan kung bakit napakabait ni Ginang kay Ming Lingling? Meron bang dahilan? Oo, huwag mong palampasin ang anumang clue. Kumusta, Wang Shihan? Hinahanap mo ba ang isang pendant na jade? Paano mo nalaman? Ninakaw mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nawala mo lang ito nang hindi sinasadya. Nakita ko lang ito. Kung gusto mo ng mga pendant na jade, pumunta ka sa kwarto 1588 ng Chingyun Hotel. Kung mahuhuli ka, hindi ko masisigurong buo pa ito. Lingling, ngayon ipakikilala kita sa mga kilalang tao at mayayamang negosyante sa lungsod. Malalaman din ni Yixuan kung sino ang pinakaangkop na maging asawa niya. Nanay, ang makasama ka, masaya na ako. Si Ji-Wei may Shihan na siya. Ayokong matawag na mapagpanggap. Ayokong pagchismisan ng iba bilang kabit. Sino ang may lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Gagawin kong imposible para sa kanyang mamuhay dito sa Qingcheng. Tungkol naman sa babaeng iyon na si Wang Shihan, malalaman niya rin. Isang babaeng hindi kinikilala ng pamilya Wei. Sa pamilya Wei, isa siyang daga na lahat ay inaaway. Alam na alam ko ang lasa noon. Kung hindi, hindi ko ilalagay sa tabi ko ang anak ng iba sa loob ng 20 taon. Wang Shihan, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. May tao ba? May tao ba dito? Sa wakas nakita rin kita. Wang Shihan, at ito ang kwarto ko. Anong ginagawa mo rito? Ang lakas ng loob mong nakawin ang aking jade pendant. Ibalik mo sa akin. Kayabangan, sinong nagbigay sa'yo ng tapang? Hinahamon mo pa si Lingling? Pumunta ka rito para nakawin ang mga gamit ni Lingling? Anong klasing mga magulang para magkaroon ng isang walang pinag-aralang anak na tulad mo? Edukado ba ako? Hindi ikaw ang may karapatang husgahan ako. Ninakaw niya ang aking jade pendant. Ano? Sinabi ko na itong jade pendant akin to. Shihan, alam kong gusto mo talaga itong jade pendant. Mula pa noong nag-aaral tayo, gusto mo na itong makuha. Pero itong jade pendant, iniwan ito sa akin ng mga totoong magulang ko. Hindi ko talaga ito maibibigay sa'yo. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Shihan, itong bag na to binigay sa akin to ng tita ko. Nagkakahalaga ito ng 5 milyon. Mas mahal pa ito kaysa sa jade pendant na yan. Ipapalit ko ito sa'yo. Pwede bang ibalik mo na sa akin yung jade pendant? Kung hindi ka pa rin kontento, magkano ba ang gusto mo? Ibibigay ko lahat ng meron ako basta ibalik mo lang sa akin yung jade pendant, okay? Hindi ko maintindihan yang sinasabi mo. Malinaw naman na itong jade pendant, dala-dala ko na to mula bata pa ako. Babawiin ko lang ang gamit ko. Ayaw ko ng pera mo. Lingling. Shihan, kahit anong gusto mo ibibigay ko sa'yo. Pero ito talaga hindi pwede. Kung wala ito, hindi ko sana nakita ang mga totoong magulang ko. Nakikiusap ako, ibalik mo na yan sa akin. Nung bata ako, natatakot ang tatay ko na mawala yung jade pendant. Kaya inukitan niya ng pangalan ko. Kaninong jade pendant ba talaga ito? Sa isang tingin mo pa lang, malalaman mo na. Nakaukit ang pangalan ko dito, Han. Hanggang ngayon may lakas ka pa bang sabihin sa'yo ito?
Nakakakita ka na ba? Naniniwala ka na ngayong akin ang agimat na ito, di ba? Pakisauli mo sa akin. Matigas pa rin ang ulo mo kahit malapit ka nang mamatay. Nakaukit dito ang ling ni Ming Ling Ling. Ling Ling ito. Ano pa ang masasabi mo? Imposible yan. Maliwanag na nakaukit ang pangalan kong Han. Paano naging Ling? Ang pamilya Ming ay mga mang-uukit ng jade. Hindi madaling baguhin ang isang salita sa jade. Ikaw ang may gawa, di ba? Ano ang layunin mo sa pagsira sa aking agimat? Shihan, wala akong ginawa. Ang agimat na ito ay laging may pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit ipinipilit mong sabihin sa'yo ito. Walang hiya. May nag-utos sa kanyang isauli ang agimat. Ito ang tanging iniwan sa akin ng aking mga magulang na tunay. Ibalik mo sa akin. Ling Ling, huwag kang mag-alala. Kahit wala ang agatang ito, naniniwala rin ang tita na ikaw lang ang may-ari nito. Ngunit ang mga may masamang balak, hindi kailanman palalampasin ng tita. Salamat tita sa paniniwala sa akin. Ninakaw mo ang kasal ni Ling Ling, nagnakaw ka pa ng agata ni Ling Ling. Ang bibig mong nagsisinungaling at nagbabaligtad ng katotohanan, malalaman mo ngayon ano ang kahihinatnan ng pananakot kay Ling Ling. Ano ang gusto mo? Turuan kita kung ano ang mga patakaran. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, akin talaga ang hiyas na ito. Huwag mong kakalimutan, ako ang asawa ni Wei Yixuan, ang magiging reyna ng pamilya Wei. Ganito ang trato mo sa akin, hindi ka niya pababayaan. Hindi pa ako patay. Gusto mong maging reyna ng pamilya Wei. Ang lakas ng loob mo. Habang ako'y nabubuhay, huwag mong pangarapin. Tuloy lang. Si Mrs. Wei ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sa kabilang buhay, huwag kang magkamali. Kung may sisihin ka, sarili mo lang. Ikaw ang hadlang sa daan ko. Aray! Ano, ang tapang mong manakit. Gusto mo bang mamatay? Ginoong Wei, dumating na sa Qingcheng ang doktor na hinanap para kay Xiao Ai. Maaari siyang dumalo sa konsultasyon ngayon. Mag-order ng isang buwig ng rosas. Magpakuha pa ng isa sa mga paboritong strawberry cake ni Shihan. Hintayin mo na lang ako sa kotse sa ibaba. Ginoong Wei, napakabait ninyo po sa binibini. Gagawin ko na po. Nasaan na siya? Yixuan, nakita ko na ang hade na pendant. Si Ming Ling Ling ang nakapulot. Pupunta ako ngayon sa Qingyun Hotel para hingin ito sa kanya. Maghihintay ako para maghapunan tayo mamayang gabi. Bigyan mo siya ng isang mahigpit na leksyon. Patay kasama ako. Tiya, masama ba yon? Hindi naman nawala ang hadeng ito, hayaan mo na. Ang babaeng ito, hindi lang ninakaw ang lalaki mo. Gusto pa niyang kunin ang pagkatao mo. Kung hindi mo siya paparusahan, lalo lang siyang lalala sa hinaharap. Mabait ang puso, hindi pwedeng maging reyna ng aming pamilyang Wei. Ginoong Wei, ipinakita ng surveillance na pumasok ang asawa sa kwarto 1588. Hindi na siya lumabas. Boss, may utos si madam. Walang pinapayagang lumapit. Umalis ka dyan. Anong ginagawa mo? Tuturuan kita ng isang bagay. Dito ka pa nagpapakitang gilas sa harap ko. Ibigay mo si Shihan. Sino si Shihan? Hindi ko kilala. Ako ang asawa ni Wei Yixuan, ang dalagitan ng pamilya Wei, ang manugang mong si Wang Shihan. Siya pala. Gusto niyang nakawin ng jade pendant ni Ling Ling. Nahuli namin. Pinagalitan ko siya at pinaalis. Hindi siya umuwi. Huwag mong sisihin si nanay kung hindi ka naalalahanan. Isang salbahing babae tulad niya. Hindi ko alam kung saan siya pumunta para humanap ng ibang lalaki. Payo ko sa'yo, itigil mo na yan bago pa mahuli ang lahat. Maghiwalay na kayo agad. Si Ling Ling ang bagay na bagay sa'yo. Ay! Naalala mo pa ba yung mga palabas sa TV na pinapanood mo noong bata ka? Hayaan mong maranasan mo yan ngayon. Pakiramdam ng isang bida sa teleserye. Kumusta naman? Hindi. Tigil. Ling Ling. Shihan. Okay ka lang, pasensya na, na-late ako. Hindi ko ninakaw yun. Sa akin yung jade pendant. Mali ako. Pasensya na.
Huwag mong babasain ang sugat. Siguraduhing magpahinga ng maayos. Hindi gagaling yan kung mabali ulit. Alisin mo sila sa harap ko. Paalisin mo sila sa chingcheng. Ngayon, ikaw naman. Wala itong kinalaman kay Lingling. Tumakbo siya papasok at ninakaw ang jade pendant ni Lingling. Sinaktan pa si Lingling. Gusto pa niyang maging asawa ng pamilya Wei. Yixuan, ambisyosa ang babaeng ito. Hindi talaga pwedeng manatili. Ang jade pendant na ito ay malinaw na akin. Si Ming Lingling, siya ang tumawag sa akin para kunin ito. Lahat ay plano niya. Tungkol naman sa asawa ng pamilya Wei, ginawa ko iyon para protektahan ang sarili ko. Shihan, tumingin ka sa akin. Asawa mo ako si Wei Yixuan. Ikaw ang babaeng Panginoon ng pamilya Wei. Gusto mo ang buong pamilya Wei, ibibigay ko sa iyo. Ayos, ito pala ang mabuting anak na pinalaki ko. Para sa isang babaeng may masamang ugali, ibibigay mo talaga ang buong pamilya Wei. Ang pamilya Wei ay hindi maaaring ibigay sa iyo. Ngayon, ibigay mo sa akin ang pwesto ng presidente. Ibinigay sa akin ng lolo ko mismo ang kumpanya. Nangako ako sa kanya na pamamahalaan ko ito ng maayos. Naghihintay ako na gumaling siya sa kanyang sakit. Ang bagay tungkol sa CEO, wala kang karapatang makialam. Ako rin ay shareholder ng kumpanya. Tingnan natin kung makakapakialam ako. E di maghintay ka. Meng Zheng, anong klaseng pananakit ang ginawa nila kay Shihan? Nandito pala sila. Nasugatan niya ang daliri ni Shihan. Sisiraan ko ang 10 katulad niya. Gusto ko ng 10 daliri niya. Nakikita ko kung sino ang may lakas ng loob. Gusto mong saktan si Lingling, dapat kang tumapak sa katawan ko. Dapat kang magpasalamat. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako ang nanay mo, gusto mo pang harapin ako. Sige, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ako pa pala ang nag-alaga ng asukang walang utang na loob. Nagsisisi talaga ako na dinala kita sa pamilya Wei. Hatakin ang ali palayo sa akin. Ang mga kasalanan ng binibini, pababayaran ko sa kanya ng 10 beses. Tita, tulungan mo ako, tita. Bitawan si Lingling. Aray! Lingling, gising ka. Lingling, gising ka. Sa iyo ito, walang makakaagaw. Wang Shihan! Ang lakas ng loob mong kalabanin si Lingling. Hindi ka karapat dapat mabuhay. May hilig din ang asawa kong tumingin sa paliguan ng iba. Ano ba naman yan? Anong problema ko? Hindi, okay lang. Nagkamali lang ako. Kung gusto mong makita, hayaan kitang tingnang mabuti sa kama. G, Wei, may masamang nangyayari. Grabe naman. Pwede ba itong mapanood ng libre? Lumabas ka. Dumalaw si Ji-Wei at Jiang Wei sa lahat ng direktor ng magdamag. Ang utos, magpulong ang lupon sa loob ng 3 araw. Hayaang si Ming Lingling ang pumalit sa'yo bilang presidente ng Weis. Hindi lang inilipat ni Madam ang mga shares kay Ming Lingling. Nakumbinsi pa niya si Ji Jiang na suportahan si Ming Lingling. Si Ji Jiang ang majority shareholder ng kumpanya. Prestihiyo. Kung talagang susuportahan niya si Ming Lingling, nasa panganib ka. Gusto lang niyang magrebelde habang wala ang matanda. Tiningnan ko. Wala namang kontak si Madam sa pamilya Ming dati. Matapos umalis ng iyong ama, bigla niyang nahanap si Ming Lingling. Ibinigay ang bahay at nagbayad. Nagbabayad ba siya para sa isang bagay? Ikaw, magpapaternity test ka sa pagitan ng iyong ina at ni Ming Lingling. Ikaw ang magbantay sa buong proseso. Huwag mong ipaalam kanino man. Kung totoo ito, para mailagay niya ang kanyang anak na babae sa pamilya Wei, ipakakasal ang anak na babae sa isang anak na lalaki. Chi, wait. Ang tema ng board meeting na ito ay ang pag-alis sa iyo bilang presidente at papalitan ni Ming Lingling. Pwede mo bang dagdagan ang mga detalye? Narinig ko na isang babaeng naghatid ng pagkain ang nakialam sa iyong engagement kay Bibi Ming. Galit na galit si Jiang Wei. May kinalaman ba ang pag-aalis na ito sa bagay na ito? Ang isang babaeng naghahatid ng pagkain na dating hamak ay naging phoenix. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ka nagtagumpay na masulsulan niya? Pwede mo bang ulitin yon?
Gusto ng Pugo maging Phoenix. Kailangan mo ring magkaroon ng pundasyon ng Phoenix. Gusto mong matuto, huwag mo muna tingnan ang sarili mo sa salamin. Hindi ko kilala si Ming Ringling. Hindi pa nga kami nakocommit. Walang kinalaman ng asawa ko sa anumang commitment. Kung makakarinig pa ako ng masamang salita tungkol sa kanya sa hinaharap, palalayasin ko siya sa Cheng. Tapos, tungkol kay Ming Lingling na pumalit sa iyo ngayon at naging presidente ng Waze, ano ang masasabi mo? Bago bumalik ang matanda, ako lang ang namamahala sa negosyo ng Wei. Isang dayuhan na bigla na lang lumitaw, bakit makikipagtalo pa sa akin? Binabati kita ma'am, gumaling na ang sugat. Maraming salamat po. Makakatrabaho na rin ako at kikita ng pera. Nagkagulo ngayon ang Wei Group dahil ang bagong asawa ng CEO ay isang karaniwang tao at nagdulot ng pagkadismaya sa mga shareholder. Sama-samang kumilos si Mrs. Wei at ang mga major shareholder na sina Zhang Yuanqing upang pilitin si President Wei Yishuan na gumawa ng desisyon. Alin ang mas mahalaga, babae o ang kumpanya? Hintayin natin ang susunod na kabanata. Itong lalaking ito? Parang pamilyar. Mr. Jiang, ito si Lingling. Pumayag na ang ibang mga direktor. Basta tumango ka lang, wala nang karapatan si Ixuan na tumutol. Sino ang nagsasabing hindi ako karapat-dapat? Sino ang nagsabing hindi ako karapat-dapat? Sino ang nagpapasok sa'yo? Ang sarili kong ina ang gustong magtanggal sa posisyon ko. Hindi ba dapat ako'y pumunta? Ngayon alam mo nang ako ang iyong ina. Huli na, nang sumuway ka sa akin para sa babaeng iyon na si Wang Shihan, dapat mong malaman kung ano ang mangyayari. Kung wala ako, wala ka. Pwede akong maging CEO, pero sino ang magpapatuloy? Ang kumpanyang ito ay may pundasyong ilang dekada na. Bago bumalik si Lolo, huwag itong ibigay sa isang dayuhan. Pero narinig ko, sinusubukan mong pasayahin ang isang babaeng nagde-deliver ng pagkain. Pinapagamot ang kanyang may sakit na kapatid. Gamitin ang mga kontak ng kumpanya sa ibang bansa. Yixuan ang pundasyon sa ibang bansa ay ang pinaghirapan ng iyong lolo sa buong buhay niya. Paano mo madaling magagamit ito sa isang babae? Nalilito ka. Ito ba ang kapatid ni Wang Shihan? Narinig ko na ito ang pinakamahirap na leukemia na gamutin. Ito ay walang kailaliman na hukay. Shihan. Dati gusto niyang makahanap ng taong tutulong sa kanya para dalhin ito. Natakot niya ang ilang mga ex-boyfriend dahil dito. Pero talagang swerte siya, nakilala si Ji-Wei. Ano, ganun ba ang babaeng may pakana? Maganda ang naisip niya. Ji-Wei, napakalibog mo. At ang mga libog na hari noong unang panahon, ano ang pinagkaiba? Narinig ko na ang ama ng babaeng iyon ay basurero. Wala siyang background para maging tagapagtanggol. Ililigtas mo ang kanyang kapatid. Sa tingin mo ba talaga ay nagpapakawanggawa ang kumpanya? Ano ang gagawin para sa kawanggawa? Hindi ba't yun ang nangyari sa kama? Hindi ba yan ang nangyari sa kama? Sa kapangyarihan at katayuan ni Ginoong Wei, anong klasing babae ang hindi ang maghabol sa mga babae kahit ang interes ng kumpanya ay pinabayaan? Ginoong Jiang, wala po rito ang matanda. Gusto mo bang magpasya para sa lahat ng aming mga shareholder? Mangyaring bigyan ng katarungan si Ginoong Jiang, ipagtanggol ang interes ng lahat ng shareholder. Wang Shihan, Wei Yishuan, ikaw ang may kagagawan nito. Hindi ako ang nagpapahirap sa inyo. Pero ngayon, kailangan mong pumili. Ihiwalay mo ang babaeng naghahangad lang ng pera mo o ibigay mo ang kumpanya. Tingnan natin kung gugustuhin pa niyang makasama ka. Kung hindi na presidente si Ixuan, siguradong mas mabilis siyang tatakbo kaysa kanino man. Hindi sa hindi naniniwala ang nanay sa paningin mo, ganyan talaga ang katotohanan. Bumoboto ako para alisin si Wei Yishuan bilang presidente. Bumoboto ako para alisin si Wei Yishuan bilang presidente. Sumusuporta ako sa'yo. Sumusuporta ako sa'yo. Kung hindi ka magsasalita, ibigay mo ang selyo ng presidente. Hindi kayang magbayad. Hindi ko maibigay. Bakit ka nandito? Nandito na ako sa pinto ng matagal. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Excuse me? Nahiya ka dahil sa akin? Naalala mo pa ba ako? Ikaw yung... Tito, anong problema mo? Dito. Anong meron? Maraming salamat. Ikaw pala, tara, upo ka. Binigyan mo kami ng calling card nang umalis ka. Sabi mo, kakausapin kita kapag may problema ako. Pero biglang nagkasakit ng malala ang ate ko. Malubha ang tama ng tatay ko. Napakahirap namin, isang beses lang kami kumakain sa isang araw. Hindi kita nakita. Isang simpleng tulong lang iyon para iligtas ka. Hindi ko naisip na humingi ng kapalit. Akala mo ba, isa pa rin akong babaeng walang moral, sakim sa pera? Anak, huwag kang magkamali. Hindi ko alam na ikaw ang napangasawa ni Yixuan. Tatay ko nga ay nangangalakal ng basura. Hindi rin ako nakapagkolehiyo. Hindi rin maganda ang pinanggalingan namin.
Pero mas maganda ang ugali namin kaysa sa taong nakaupo dyan. 100 beses na mas matibay. Bakit mo ako tinitingnan? Mga mababang uri sa buhay. Kahit na makapagligtas ka ng 100 katao, wala kang karapatang pumasok sa pamilya naming Wei. May narinig lang akong nagsasalita sa may pinto. Ang tatay ni Ginang Wei, driver dati ng pamilyang Wei. Kahit na nakapag-asawa ka sa pamilyang Wei, hindi mo pa rin mapananabik ang puso ng asawa mo. Hanggat hindi ka nagkaanak ng lalaki, hindi mo makakamit ang kapangyarihan ngayon. Ang anak ng isang driver, kumpara sa anak kong nag-aambag-ambag, hindi talaga magiging marangal. Ang lahat ng kapangyarihan at katayuan mo, ibinigay lang lahat yan sa'yo ni Wei Yuxuan, ang anak mo, pero hindi ka naaawa sa anak mo. Pero pinipilit mong ibigay ang kumpanya sa hindi mo kadugo, si Ming Lingling. Ginang Wei, hindi ba dapat magpaliwanag ka sa lahat kung ano ang dahilan? Anong lakas ng loob mong magsinungaling? Halika, palayasin niyo siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ang mga anak sa labas ay hindi maaaring magmana ng kumpanya. Naalala mo ba ang utos ni Lolo? Hindi yan totoo. Si Lingling, hindi siya anak sa labas. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan. Kung ganon, malalaman natin mamaya. Paano mo nagawang magduda sa akin? Paano mo nagawang gumawa ng ganyan sa likod ko? Wei Yuxuan. Gusto mo pa bang kilalanin ako bilang iyong ina? Gusto mo pa bang maging young master ng pamilya Wei? Gusto ko lang maalala ang pagmamahal sa pagitan ng ina at anak. Kaya kailangan kong alamin kung may hindi pagkakaunawaan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, ikaw. Dati, iginagalang ako ni Wei Yuxuan bilang kanyang ina simula nang ikasal ka. Sumasalungat siya sa akin sa lahat ng bagay. Sumasalungat sa akin. Ikaw ang malas ng pamilya. Wei, bakit hindi ka na lang mamatay? Wei Yuxuan? Yuxuan. Hindi siya ang malas ng pamilya, Wei, kundi ang aking swerte. Noong nakita ko kung paano nila tratuhin ang 3 miyembro ng pamilya nila, saka ko lang nalaman, ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pasasalamat. Hindi tulad mo, nung bata ako at may malalang lagnat, ayaw mong umuwi para tingnan ako. Halos hindi mo ako dinala sa ospital at sinabihan mo pa akong dapat magpasalamat. Para hindi ka mabigo. Naantala ang paglalaro mo ng mahjong para dalhin ako sa doktor. Minsan nga napapaisip ako ba talaga ang anak mo? Hanggang sa nakita ko kung gaano kakabait kay Ming Lingling. Minsan, talagang napapaisip ako sa relasyon ninyo. Hindi totoo yan. Galing sa ospital ang dala ni Sealer. Walang gumawa ng anuman dito. Meron at wala. Malalaman mo kapag nakita mo. At iba pa. Lolo, bigay mo sa akin. Tatay, hindi ba't kakagaling mo lang sa operasyon? Bakit ka agad nakauwi? Kung hindi ako babalik, nagpalit na ng pangalan ng kumpanya sa Ren. Tatay, para rin sa kapakanan ng kumpanya. Nabighani si Yuxuan sa babaeng ito at nakagawa ng masama sa kumpanya. Para sa kapakanan ng lahat ng shareholders, kailangan kong palitan ang CEO. Sumang-ayon din si Gijiang sa bagay na ito. Hindi ko malinaw na imbestigahan ang bagay na ito. Ang babaeng pinakasalan ni Yuxuan ay mabait na babae. Sinusuportahan ko si Ikuan. Gijiang, nalinlang kanya. Tumahimik ka. Maayos ang takbo ng kumpanya sa kamay ni Yuxuan. Kung magpapakabuti ka, patuloy kang bibigyan ng karangalan at yaman ng pamilya Wei. Kung mag-iisip ka ulit ng masama, lumayas ka agad sa bahay ng Wei. Ano, akala mo ba maliit pa ang ginawa mong katawa-tawa? Kaya panghawakan ang apo na pinalaki ni Wei Beihai. Medyo may kaya. Lolo, ang nangyari ngayong araw ay walang kinalaman sa kanya. Asawa ko na siya ngayon, si Wei Yuxuan. Itay, ito si Lingling. Tadhana ko siya. Tinanggap ko na siya bilang aking inaanak. Yamang miyembro ka na ng aming pamilyang Wei. Pumasok ka sa trabaho sa Wei bukas. Lolo. Sir, young master, kakagaling lang ng matanda. Mas mabuting magsalita ka ng kaunti. Master, tutulungan kitang umuwi para magpahinga. Master, mukhang hindi nasisiyahan ng young master sa iyong mga plano. Yung Ming Lingling na yon. Sa huli, siya lang ang tunay na laman at dugo ng aming pamilyang Wei. Yung young master na iyon. Naimbestigahan na ba ang kanyang tunay na pagkatao? Ang alam ko lang, may nag-iwan sa kanya sa labas ng ampunan. Maliban sa ordinaryong pendant na ito, wala nang ibang mahahalagang bagay. Marahil siya nga ay isang inabando ng sanggol. Itapon mo ito, maaari siyang panatilihin ng aming pamilyang Wei. Ang pagpapatatag sa kumpanya ay ang pinakamabuti rin.
Gayunpaman, 51% ng mga shares ng kumpanya ay nasa iyong mga kamay. Kahit gaano pa siya kagaling, maaari lang siyang maging baka at kabayo para sa iyo. Sirain mo ang ulat na ito para sa akin. Walang sino mang pinapayagang mag-imbestiga. Opo. Ito ang pendant na ito. Wei Yixuan, anak siya ng aking tiya. Sinira ng matandang lalaki ang paternity test. Ang gumawa ng pagsusuri ay nawala na rin. Mukhang si Ming Lingling nga ang anak sa labas ng misis. Ang ginagawa ng matanda, ayaw niyang kumalat ang eskandalo ng pamilya Wei. Sinubukan ng nanay mong dalhin dito ang anak niya sa labas. Pinakasalan mo pa ang sarili mong kapatid. Ang yaman, ang galing maglaro talaga. Paano ka maglalaro? Nagsusuot ka ng ganyan para mag-roleplay? Ano ba ang iniisip mo? Nagtatrabaho ako. Kung gusto mong magtrabaho, pumasok ka sa Waze. Pumasok sa Jinways? Ako. Akala mo rin ba na nakakahiya ang trabaho ko sa tatay mo para sa'yo? Kumikita gamit ang sariling kamay, walang kahihiyan doon. Akala ng lahat asawa ka ni Wei Yixuan. Tahimik lang ang loob ko kapag kasama kita. Sige. Tita, salamat sa pag-aalaga sa akin nitong mga nakaraang araw. Kung magkikita pa tayo sa susunod na buhay, tiyak na paglilingkuran kita. Lingling. Ang pamilya Wei ang tahanan mo, hindi kita hahayaang umalis. Si Wang Shihan ang bagong biyena ng pamilya Wei ngayon. Sobrang protektado siya ni Ji Wei. Wala akong pangalan. Paano kung gusto niya akong pag-initan? Hindi siya maglalakas loob, Lingling. Gagawin ng tita ang lahat para protektahan ka. Hindi ko hahayaang masaktan ka ni Wang Shihan kahit kailan. Maaring protektahan siya ni Yixuan ng mag-isa. Pero hindi niya kayang protektahan ang lahat ng nasa paligid niya. May kapatid ba siyang magkasama silang dalawa? Tita, si Wang Shawai ang pinakamahalagang tao para kay Wang Shihan. Kung ang natitirang miyembro ng pamilya niya ay mamamatay dahil sa kanya, matapang pa rin kaya siyang manatili sa pamilya Wei. Tita, gagawin nga ba talaga natin ito? Gusto mong maghari, ito ang dapat mong tahakin. Noon may kabit at mga anak sa labas ang Chuwei mo, ginamit ko ang paraang ito para hindi na sila maglakas loob na pumasok sa pamilya Wei. Ngayon ang panahon para ipagtanggol ang iyong mga karapatan. Gayahin ang tapang ko noon, ang pamilya Wei ay sayo, walang makakaagaw nito. Ibigay mo si Wang Shawai sa taong ito. Lingling, may problema ba tayo? Nandyan naman si Renji para sa iyo. Ano ang kinakatakot mo? Kung ayaw mong gawin, isauli mo ang malaking bahay na iyon. Umuwi ka na lang sa kubong tinitirhan mo. Gagawin ko, Lingling. Huwag kang mag-alala. Siguradong gagawin ko ito ng maayos para sa iyo. Gusto kong malaman, ano ang mangyayari sa asawa ng presidente kapag nagbenta siya ng mga lihim ng kumpanya? May gala ako ngayong gabi. Gusto mong sumama? Sabi ng doktor, maayos na ang paggaling ni Xiaoai. Gusto ko siyang bisitahin sa ospital. Sunduin na lang kita sa ospital. Sige. Sige, go. Ano ba ang gusto mo? Nalabas ang mahahalagang kumpidensyal na dokumento ng kumpanya. Kung kumalat ang datos na ito, daan-daang milyon ang mawawala sa kumpanya. Walang aalis hanggat hindi nahahanap ang sekretong dokumentong ito ngayong araw. Eh di hanapin mo. Bilisan mo nga. May iba pa akong gagawin. Anong ginagawa mo sa bag ko? Hindi ko itinatago ang mga sekretong dokumento. Itinatago man o hindi, hindi ko malalaman hanggat hindi ko tinitignan. Paano nangyari ito? Hindi ko rin ito inilagay. Kaya pala ito ang dahilan kung bakit ikinasal ka kay Yixuan. Ano, sinong kalaban ang nagpadala sa'yo rito? Hindi ako. May naglagay niyan. Nakita ng lahat, galing sa bag mo ang dokumentong ito. Nagmamadali kang umuwi para mailabas mo ito. Ibigay mo sa taong nasa likod mo. Wala ako niyan. Si Yixuan ang makakapagpatunay. Hindi ko kinuha ang mga kumpidensyal na dokumento ng kumpanya. May mahalagang bisita si Ji Wei ngayong gabi. Wala siyang oras. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon.
pirmahan mo ang dalawang dokumentong ito, aminin mo ang kasalanan mo, makikiusap ako sa korte para mabawasan ng 2 taon ang sentensya mo. Kung ipagpapatuloy mo, bubulagin kita sa kulungan habang buhay. Gusto mo akong paalisin? Sobrang sikap mo naman. Hindi ako maghihiwalay sa kanya. Hindi ko hahayaang sirain mo siya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Akala mo ba dahil 2 araw pa lang kayong kasal, makokontrol mo na siya, masyado kang umaasa. Lingling, sa'yo na siya. Gawin mo lang ang gusto mo. Kapag may nangyari, ako ang sasalo sa'yo. Linisin ang jade pendant at ibalik mo kay Lingling. Walang karapat-dapat na magnakaw ng gamit ni Lingling. Pinapalabas ni Mrs. Wei ang lahat sa opisina. Walang sasaklolo sa'yo ngayon. Aminin mo na lang ng maayos. Maaari pa kitang iligtas. Hindi ako nagbenta ng company secrets. Tinatanggihan ko ang gawa-gawang kasong ito. Siyempre alam kong hindi, pero sinong may gusto na manatili ka sa pamilya Wei at manggulo? Kung umalis ka ng maaga, hindi sana nangyari ito. So inaamin mo na pinagtripan mo ako? Ano kung ganon? Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana akong naging lola ng pamilya Wei. Kaya ang sentensyang ito ngayon, sarili mong gawa. Hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Bahala ka kung pipirma ka o hindi. Hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Sige. Ayaw mong sumunod ng maayos? Gusto mo ng gulo, tama ba? Hindi mo na kailangang pumirma. Mawala ka na lang ng tuluyan para sa akin. Bakit saan-saan mo ako tinatarget? Saan ba kita na-offend? Hayaan mo na lang akong mamatay para maintindihan. Simula pa noong dumating mo ko taon na ang nakalipas, karapat-dapat kang mamatay. Lahat yan galing sa sikmura ng tao. Bakit? Ipinanganak kang suot ang isang jade pendant na simbolo ng estado. At ako, magandang buhay lang ang makakamtan kapag pinalitan kita. Pero hindi na yon mahalaga. Kahit gaano ka pa kamaharlika, lahat yan ay akin na. Pinalitan mo ako? Ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo sa akin. Itong tanong na to, itabi mo at itanong mo sa hari ng impyerno. At yung kapatid mong kalahating patay na, padadalhan ko ng sama-sama ang pamilya mong 3 sa impyerno para magkita-kita. Paano? Anong ginawa mo kay Xiao Ai? Wala akong ginawa. May matandang lalaki na mahilig sa mga bata. Si Mrs. Wei, pinadala ko lang siya sa kanya para matikman ang mga unang araw. Tandaan mo, si Mrs. Wei ang nag-utos sa akin na gawin to. Yung maliit mong babae, tinataya niyang tinatawag na langit ngayon. At ang langit ay hindi dapat tumawag sa lupa, hindi gumagana ang lupa, di ba? Kumusta? Pupunta si Wang Shihan para sumaklolo kay Wang Xiaowai. Basta't pareho silang buhay, hindi tayo magkakaroon ng magandang buhay. Lingling, huwag kang mag-alala, aliwin mo si Jinang Wei. Tulong-tulong. Ngayon, isa ang kanilang pupuntahan at sisirain. Kung 2 ang kanilang pupuntahan, pares ang kanilang sisirain. Hindi ko hahayaang hadlangan kanila. Magsabi ka ng totoo sa akin. Kahit na dumating ang Panginoon ng langit ngayon, hindi kanya maliligtas. Pakiusap. Tara na. Nako, Ginoong Do, bilisan mo. Lumuhod. Tingnan mo ang pinakasariwang kalakal ngayon. Nasisiyahan ka ba? Mukhang maganda ito. Pasok at bantayan mo. Ang pagpasok sa kwarto ko ay hindi madaling makalabas. Halika at uminom tayo. Xiao Ai, sagipin mo ako. Nasaan ang putang ina? Xiao Ai, huwag kang matakot. Uuwi na tayo. Halika! Mengjeng, hindi ko makontak si Shihan ngayon. Magpadala ka ng tao sa ospital para tingnan. Oy, may bago raw na produkto sa baba. Anong bago? Pang-asar lang sa mayayaman. Ipinadala bilang laruan. Leukemia ang kapatid niya. Diretso hinila mula sa ospital. Hindi rin naman pangit ang itsura mo. Okay lang sa akin kung magkasama ang magkapatid. Ang asawa ko ay si Wei Yixuan. Gusto mo pang mabuhay? Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti.
Wei Yixuan. Mr. Du, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Ang Lingling namin ang binibini ng Wei Group. Noon, personal na ipinakilala ni Mrs. Wei si Lingling sa lahat. Hindi naman peke yon. Tungkol naman sa babaeng ito na nangangarap maging Mrs. Wei, hindi siya tiningnan ni Mr. Wei. Kung hindi, papayag kaya si Mrs. Wei na dalhin namin siya sa iyo? Muntik na ako maloko mo. Yamang ipinadala na ni Mrs. Wei. Kung hindi ko siya aasawahin, hindi ba't pagtataksil yon sa kabutihan ni Mrs. Wei? Hubarin ninyo silang dalawa para sa akin. Hindi. Ate, Xiaoai. ate, Bitawan mo? Ganito ang trato mo sa amin. Hindi ka palalampasin ni Wei Yixuan. Pagkatapos ngayon, tanging si Lingling lang ang nakikita ni Ji-Wei. Ikaw at itong batang may sakit, walang may gustong mamatay. Umalis ka dyan! huwag kang lumapit. Huwag mong hawakan ang ate ko. Xiaoai, kapit lang. Pasensya na. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Huwag kang matakot. Ako, si Xiaoai, ang magpoprotekta sa iyo. Huwag ninyong isiping makakatakas kayo sa kamatayan, maliban na lang kung masisira kayong dalawa, para hindi makasagabal kay Lingling. Tigil. Iligtas si Xiaoai. Wei, kayo nga pala. Maglakas loob kang hawakan ng babae ko, naghahanap ka ng kamatayan. Ji-Wei, pasensya na po. Hindi ko alam na babae mo pala siya. Wala naman akong ginawa. Wala talaga akong ginawa. Ano ang sasabihin ko sa'yo? Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Ji-Wei, inutusan ako ng nanay mo, wala akong pakialam. Pasensya na, nasaktan kita. Susunduin kita, okay? Ayaw namin ng agwat na Jade ng pamilya Wei at ng pagkakagalit ng tatay ko. Gusto ko lang mabuhay ka. Muntik nang masaktan ang mga panloob na organo. Kung isang hakbang pa ang kanyang pagdating na mayapa na siya. Sino ang gumawa nito? Opo, ma'am. Gusto niyang gamitin ang taong pinakamalapit sa binibini para pilitin ang binibini na umalis. Kaya nakipag-isa siya sa mga magulang ni Ming Lingling para kunin si Xiaoai sa ospital. Bakit ganon? Bakit niya tatargetin ang isang inosenteng tao? Wei, walang pakundangan ang madam sa ina at anak. Sa palagay mo, posible ba iyon? Hindi niya talaga iyong tunay na ina. Paumanhin? Malinaw na ikaw ang anak na pinalaki ng ginang mula pa nung bata ka. Kung wala ka, ang magmamana sa pamilya Wei ay isang anak sa labas. Pero wala siyang pakialam sa'yo. Sa halip kay Ming Lingling na biglang lumitaw, napakabuti ang trato sa kanya. Hindi ito normal. Iwasan mo ang pagtingin ng matanda. Lihim na gumawa ng isa pang paternity test. Siguraduhin walang ibang kasangkot. May kilala ako sa Yanjing. Garantisadong hindi mapapansin. Nagdududa na si Yixuan. Mag-paternity test siya at si Weijia. Tita, talagang ibabalik ko ang pinsan ko. Birthday ngayon ni Xiaoai. Makikita niya ang cake na binili ko para sa kanya. Masaya siya ng todo. Mukhang si Ming Lingling nga ang anak sa labas ng misis. Ginawa ito ng matanda dahil takot siyang kumalat ang iskandalo ng pamilya Wei. Sinubukan ng nanay mo na dalhin sa bahay ang anak niyang sa labas. Ngayon, gusto niyang pakasalan mo ang sarili mong kapatid. Dapat namatay ka na 25 taon na ang nakalipas. Lahat tayo galing sa tiyan ng tao. Bakit ka pa ipinanganak? Suot lang ng jade pendant na simbolo ng estado. At ako, magiging maayos lang ang buhay ko kapag pinalitan kita. Kung dahil nga ito sa jade pendant na ito, anak ako sa labas ni Mrs. Wei Yixuan. Kapatid ko talaga siya. Si Wei Yixuan, kapatid ko siya. Ako, asawa ko ang sarili kong kapatid. Shihan, anong nangyari? Wei Yixuan, maghiwalay na tayo. Ano? Ako pa rin ang nabubulok sa putik. Pero si Wei Yixuan mula langit ay nahulog sa impyerno. Paano niya makakayanan yon?
Gusto kitang iwanan. Ano ba talaga ang nangyayari? Pinakialaman ka na naman ba ng nanay ko? Walang nagsabi sa akin ng kahit ano. Desisyon ko to. Bakit, Shihan? Ako ang dapat magtanong sa'yo. Tuwing may problema ang pamilya ko, nagsimula lahat yon nang makilala kita. Ayokong makita ka ulit. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Ang asawa ni Wei Yichuan maaring maging balo, pero hindi hiwalay. Sige, sabihin ko. Dahil hindi naman pinapayagan ng batas ng pag-aasawa natin. Walang hiya ang mundo. Tayo ay... Ano ba tayo? Bakit hindi mo sabihin ano ang hindi pinapayagan ng batas? Ano ang kahihiyan ng mundo? Legal tayo. Shihan, mabuti naman at nagmamahalan tayo ng maayos. Bakit mo pa kailangang intindihin ang tingin ng iba? Hindi kita minahal kailanman. At tama sila. Mababaw lang ako. Isang babaeng diwali ang moral. Lumapit lang ako sa'yo noon para lang maalagaan si Xiao Ai. Ayos na ngayon si Xiao Ai. Hindi na kita kailangan. Shihan. Ginoong Wei, galit lang sandali ang binibini. Hintayin mong gumaling si Xiao Ai, maiintindihan din niya yon. At tama siya. Nagsimula ang lahat ng kapahamakan niya nang makilala niya ako. Kasalanan ko na hindi ko siya naprotektahan. Naidala ko siya sa masamang kapaligiran ng pamilya Wei. Kasalanan ko lahat. Ginoong Wei, tama kayo. Ang mga tao ang mali. Alamin mo kung ano ang nangyari kanina. Opo. Ano ang problema? Sabihin mo sa akin. Nag-divorce ako sa Wei Yichuan. Hinihiling ko lang na hayaan mong mabuhay ang Xiao Ai. Kahit gaano kahirap ang mga buto sa harap ng mga paraan ko, tanging magluhod at humingi ng awa. Wang Shihan, talagang hinahangaan ko kayo. Kung hindi mo kailangang makipag-agawan sa Lingling para sa pagkatao mo, maaari pa rin akong tanggapin bilang goddaughter ko. Hayaan kang mabuhay kasama ng kapatid mo. Agawin ang pagkatao niya, Mrs. Wei. Nagbibiro ka lang. Hindi ko kailanman ninanakaw ang hindi akin. Dad, nahanap ko ang biological mother ko, pero hindi ko siya gustong kilala sa lahat. Tita, bago dumating ang Mr. Wei, pirmahan niya ito ngayon para maiwasan ang mga pangarap. Pirmahan mo ito para sa akin ngayon. Basta hindi ka magpapakita sa harap ni Yichuan sa hinaharap pangako ko, hindi na ito mauulit. Sana gawin mo ang sinasabi mo. Ji-Wei. Ji-Wei, ito ang gusto niyang pirmahan. Hindi namin siya pinilit. Isipin mo ito. Ganun ba? Mengjeng, hatid kita. Akala ko napakamahal nito. Wala palang hindi nababasag na kasal sa mundo. Lingling, lahat sa pamilya Wei ay sa'yo. Bini-bini. Binibining Wang. Inutusan ako ni Ji-Wei na sunduin ka. Maraming salamat. Sandali lang, Binibining Wang. Ito ang inyong silid tulugan kasama si Ji-Wei. Inilipat na ito sa pangalan mo ni Ji-Wei. At itong bank card, inutusan ka ni Ji-Wei na ipagpatuloy itong gamitin. Hindi, diborsyado na kami. Hindi ko pwedeng tanggapin ang mga ito. Kung ako si Binibining Wang, tatanggapin ko ito. Maghihintay sa araw na susunduin ka ni Ji-Wei pa uwi. Wala namang sinabi si Ginang Wang. Pinapayuhan lang kita na maglaan ng oras para mag-apply para sa divorce certificate. Ayaw lang din niya sa akin. Kapag tapos na ang lahat, maiintindihan niya yan ng natural. Bilisan mo ang mga dapat mong gawin. Kaya kong maghintay pero si Shihan hindi. Sir, talagang mas matalas pa rin ang matandang labaha. Masyado pang bata ang binatang ito. Sa huli, hindi niya kinaya ang mga paraan ng ginang. Ayaw niyang bitawan ang kayamanan at karangalang ibinigay sa kanya ng pamilyang Wei. Sa pagitan ng kapangyarihan at babae, ang matatalino ang pipili. Ang lungsod na ito at ang kalikasan ay may kaunting anino ng aming pamilyang Wei. Sir, may ipinasabi lang po ang ginang. Gusto niyang ipahayag ang kasal ng binata at ni Ginang Ming. Tingnan mo. Hayaan mo siya. Ang mga ari-arian ng pamilyang Wei ay hindi dapat mapunta sa mga dayuhan. Si Lingling ang magiging reyna ng aming pamilyang Wei. May tuturing na rin itong pagkilala sa kanyang pinagmulan. Ang binatang iyon. Siya,
Kung hindi dahil sa aming pamilyang Wei, hindi niya alam kung saang maduming kanal siya mamamatay. Dapat niyang pagsumikapan ang aming pamilyang Wei. Wei Hixuan, mas gugustuhin ko pang magtagumpay si Ming Lingling kaysa malaman ng lahat ang ating sikreto. Ang mga kapatid ay malulunod sa chismis ng mga tao kapag ikakasal na. Kailangan ko lang lumayo sa'yo. Sana hindi na tayo magkita hanggang sa kamatayan. Lingling, ang kasal mo at ni Yixuan ay nakatakda na sa loob ng 3 araw. Talaga? Siyempre totoo yan, inimbita ni Auntie ang mga pinakamakapangyarihang bisita sa lungsod para dumalo sa inyong kasal. Dapat maging ang pinakamasayang bride ka. Gusto kong marinig kang tawagin akong nanay. Madam, nagdisenyo na ang designer ng wedding dress. Kailan kayo ni Miss Ming may oras para tingnan? May oras ako ngayon. Tita, hintayin mo ako. Kukunin ko lang ang bag ko. Sige, kumuha ka na. Madam, nalinis na ang jade pendant. Tingnan ninyo. Ibigay mo kay Lingling. Hayaan mong maingat niyang alagaan. Madam, sabi ng lalaki sa jade shop, noong nililinis nila ang jade pendant, nakita nilang kamakailan lang na-engrave ang ling. Bago yon, may ibang salita ang naka-engrave sa jade pendant. Ano? Ano ang orihinal na salita? Sabi ng mga tao sa jade shop, malubha ang sira ng mga salita dito. Kailangan ng oras para ma-recover. Ma-recover? Kahit magkano ang gastos. Gusto kong malaman kung ano ang salita. Opo. Nagkamali ba talaga ako ng napili? Tita? Ayan na. Lingling, bigla kong naalala ang isang bagay. Baka sa susunod na lang. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi na tayo dapat magkita ulit? Ano na naman ang problema ngayon? Ang tagal nating nagsama, ang katawan mo hindi ba ako namimiss? Manahimik ka. Mas mabuting kalimutan mo na lang ako sa nakaraan. Isa ka lang ngayong aso ng Pamilya Wei at ako ang binibini ng Pamilya Wei. Kung maglakas loob kang magkalat ng kahit isang salita, gagawin kong imposible para sa'yo ang manatili sa Pamilya Wei. Ako ay isang aso. Pero mas masahol ka pa sa isang aso. Ako, sa sarili kong kakayahan, nakapagpatatag sa Pamilya Wei. Ikaw, peke ka. Ninakaw mo ang pagkakakilanlan ng iba, nagmamalaki. Kung malaman ng Pamilya Wei, mamamatay ka ng walang libingan. Ano, hindi ko naiintindihan. Hindi mo naiintindihan, di ba? Sige, kung ganoon, pumunta tayo kay Mrs. Wei at kausapin ang matanda. Siguradong maiintindihan nila. Huwag, nakikiusap ako, huwag mong sabihin. Pangako, ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Gusto ko ang kalahati ng ari-arian ng Pamilya Wei at ikaw, ako ang masusunod. Bago ako ikinasal kay Wei Yichuan, huwag na tayong magpakasal. Kung mahuhuli sila, walang makaliligtas. Huwag kang mag-alala. Ngayon, pareho na tayong nakasabit sa lubid. Basta ibigay mo sa akin ang gusto ko. Natural, tutulungan kita. Ang huling batch ng ebidensya may kopya ako. Basta puputulin mo, walang makakaalam. Hindi ka talaga anak ni Renji. Kaya pala hinahanap ni Renji ang tunay niyang anak. Ni hindi mo nga alam yan ang lakas ng loob mong magpanggap. Pinagmamalaki mo ang buhay mo. Bakit niya ako pinapakasal sa anak niya? Si Wei Yixuan ay hindi anak niya. Noon, nakikipag-agawan siya sa mana ng pamilya, pinalitan ang tunay niyang anak na babae ng isang lalaki. Ngayon gusto na niyang makuha ang sarili niyang anak Hemp, ang galing ng diskarte niya. Madali niyang nakuha ang 100 bilyong assets ng pamilyang Wei. Ganun pala. Ang swerte talaga nitong si Wang Shihan, aksidente lang na napasok sa pamilyang Wei. Pinaghihinalaan na ako ni Renji ngayon, gawin mo to para sa akin, sa araw na makapasok ako sa pamilyang Wei. Kapag hinati mo sa akin ang kalahati ng estate mo, ano ba ang gusto mong gawin? paalisin natin si Renji. Pinakabagong balita, si Du Dashan, pangalawang pangulo ng Shangyuan Technology, ay siniyasat dahil sa pagnanakaw ng pampublikong pondo. Ang iskandalo ng pagkakaroon ng kabit ay nabunyag din. Ang asawa ni Du Dashan ay naghain ng kaso para sa diborsyo sa korte at hiniling na umalis si Du Dashan sa bahay. Siya mismo ay haharap sa hanggang 10 taon sa bilangguan. Para sa karagdagang balita, patuloy na babantayan ito ng aming reporter. Hindi ba ito yung nambuli kay Xiao Ai? Si Wei Yichuan ba ang gumawa? Ano naman kung siya ang gumawa? Wang Shihan, gusto mo bang malaman ng lahat? Iniibig mo ba ang sarili mong kapatid?
Huwag mo nang isipin yan. Kalimutan mo na siya. Mrs. Wei. Libo, ano ba ang gusto mong gawin? May bumili ng buhay mo sa kalahati ng yaman ng pamilya Wei. Masyadong malaki ang tukso. Ayaw ko sanang tanggapin. Sino yon matanda? Imposible. Nagtrabaho ako ng husto para sa pamilya Wei sa buong buhay ko. Hindi niya ako papatayin. Baka naman. Baka si Wei Yixuan? Si Wei Yixuan ba? Ang tanong mo, dapat mong tanong sa Yama. Ah, ha ha ha. Libo, hayop kang walang puso. Nung panahon ako ang nag-promote sa'yo. Nagbalik ka ng kabaitan sa akin. Kailangan mong mamatay. Ang mga walang kwentang promotion, hindi talaga ito makakapantay sa kalahati ng yaman ng pamilya Wei. Kaya't maaari kang mamatay ng walang alinlangan at ang yaman na pinaghirapan mong protektahan. Ako ang mag-enjoy para sa'yo. Hindi pwede? Hindi ko dapat sabihin sa Yixuan. Paano kung siya talaga? Hindi na mailigtas ang tao. Hindi ko siya papayagan gumawa ng ilegal. Masaktan ang sarili niya. Qinang Wei. Qinang Wei. Jinang Wei! Jinang Wei! Gising Jinang Wei! Ililigtas ko kaagad. Nanay, gising! Gising, nanay! Inay, sandali lang. Ilalabas kita agad. Aray! Ikaw ang dahilan ng trahedya sa pagitan ko at ni Wei Yixuan. Pero nanay mo pa rin ako. Hindi ko kayang hayaan kang mapahamak. Swerte talaga. Hindi ito pwedeng mamatay. Wang Shihan, ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo dito. Ngayon na ang pagpapatawad ko sa iyo at sa nanay mo. Saklolo. Hindi, kung mamamatay siya rito, ako rin ay magiging suspect. Bilis, bilis, bilis! Nandito pa kami ng asawa ko. Bilis, nandito ang panganay na binibini. Nanay. May narinig akong tumawag sa akin ng nanay. Iniligtas ako ng anak kong babae. Nanay. Kumusta ang pakiramdam mo? Nakita mo ba ang nagkidnap sa iyo? May bumili ng buhay mo sa kalahati ng yaman ng pamilya Wei. Pangahas ka! Pinapayagan mong patayin ako ni Libo, halimaw. Ginang mali ang pagkakaintindi ninyo kay Ginoong Wei. Walang kinalaman si Ginoong Wei kay Libo. At kanina lang, namatay si Libo sa highway. Iniimbestigahan na ito ng pulisya. Bumalik. Darating ang pulisya para mag-imbestiga sa Makalawa. Kung ako ay pinaghihinalaan, tiyak na makikipagtulungan ako sa investigasyon. Pinalaki mo ako. Akala ko kilala mo ako bilang tao. Napagtanto ko ngayon na sobra akong nag-isip. Pinagbintangan ko ba talaga siya? Lingling, kumusta ka? Tita, mabuti naman at gising ka na at okay ka. Akala ko hindi kita maliligtas. Ikaw ang nagligtas sa akin. Nakita kitang dinukot. Sinundan ko siya nang walang pag-iisip. Nasa apoy na ang bahay nang makarating ako doon. Nawalan ka ng malay sa loob. Iniligtas kita. Paano ka nagkaroon ng sugat na ito? Ayos lang po, tita. Nabalian ako ng hindi sinasadya nang iligtas kita. Pero basta't maayos ka lang, walang halaga ang sugat ko.
Tinatawag mo rin akong nanay. Natakot ako ng husto. Makita kang nasa panganib, parang mawalan ako ng nanay. Kaya nagmamadali akong sumigaw, kung ayaw mo, hindi na ako sasabay. Anak ko, gusto iyan ng nanay. Gustong gusto iyan ng nanay. Isinugod ni Lingling ang buhay para iligtas ako. Nagdududa pa rin ako kay Lingling. Napakasama ko talaga. Ate, kumusta ka? Ako. Bakit ako nandito? Nasa koma ka sa probinsya, isang gwardiya ang nagdala sa'yo sa ospital. Ate, anong nangyari? Paano ka napadpad ng ganito kalayo? Alam mo ba kung ano ang kalagayan ni Jingawei ngayon? Imposible. Pupunta ako para tingnan kung ligtas siya. Ate. Isasama ka ni nanay mamaya para magsubok ng damit pangkasal. Ngayon ginamit ko ang pinakamagaling na taga-disenyo ng damit pangkasal sa buong mundo. Kung meron kang anumang hiling, sabihin mo lang. Ang kasal bukas, gagawin ka ni inay na pinakamagandang nobya sa buong mundo. Nanay, salamat po. Ang bait-bait mo po. Nanay na ang tawag niya. Itong si Wei Yichuan, kakakasal lang sa'yo, may iba na namang pinakasalan. Wisit na gago. Pero ngayon single na siya. Pwede na niyang pakasalan kung sino ang gusto niya. Uwi na tayo. Madali mo lang akong tinalikuran. Wang Shihan. Minahal mo ba ako kahit kailan? Ate, kakagaling mo lang sa ospital, huwag mo nang inumin yan. Masama ang pakiramdam ko. Hayaan mo na akong uminom. Sige na nga, sige. Wang Shihan. Minahal mo ba ako kahit minsan? Ano bang mahal sa'yo? Pera mo lang ang mahal ko. Wei Yichuan, hindi kita kayang mahalin, kapatid kita. Nene, bakit ka umiiyak? Gusto mo bang mahalin ka ng mga kuya mo? Ano ba yan? Umalis kayo dyan. Gulong. Xiaoan. Anong ginagawa mo? Gusto kong samahan ang ate ko. Wei Yichuan. Miss na miss kita. Malinaw na mahal, wag mong sabihing hindi mo ito gusto. Ano ba ang kinakabahan mo? Huwag kang mag-alala, hintay mo hanggang bukas. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Ginong Wei, handa na ang lahat. Magandang pagkakataon ng kasal bukas. Hoy, naalala ko nang sabihin mong sinagip ni Ming Lingling ang nanay ko ngayon, nasaktan ng braso, di ba? Oo, dito sa bisig. Sabi ng doktor, paso raw. Pwede mong tingnan ang surveillance sa lugar ng aksidente. Gusto kong malaman kung sino ang sumagip sa mga tao at pumunta ka sa ospital para tingnan ang paso sa braso ni Shihan. Ano ang nangyari? Napaso si Binibining Wang. Sige, alamin ko. Hindi ba ito ang bahay ni Wei Yichuan? Bakit ako nandito? Magandang umaga po, Ginang. Ikaw ay Binibining, isuot mo na ang iyong wedding dress. Magsisimula na ang kasal. kasal. Ako. Pagkatapos ngayon, ako si Lingling, asawa ng pinakamayamang lalaki sa lungsod. Walang katapusang pera ang magagastos, isang magandang bahay na titirhan. Dahil matalino ako, hayaan mong si Lingling ang pumalit sa bata noon. Hoy, Biananda! Maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng napakagandang kasal kay Lingling. Maraming salamat po talaga. Pasok ka dahil ikaw ang nagpalaki kay Lingling sa lahat ng mga taon. Pakibawi mo na ang mukhang pera. Samahan mo ako. Huwag mong ipahiya si Lingling. Bienan, ano ang masasabi mo? Kahit hindi kasing yaman ng pamilya ninyo ang amin, pero ako pa rin ang ina ni Lingling. Bienan, mali ba ang sinabi ko? Ang taong katulad ko, paano makakapag-anak ng kagandang-gandang babaeng tulad ni Lingling? Ikakasal si Lingling ngayon, masayang masaya ako, nalilito ako.
Ano ang ipinagmamalaki mo? Ang magiging susunod na may-ari ng Pamilya Wei ay ang anak ko. Maliit at masikip ang dressing room mo, madilim. Hindi maganda ang pagkaka-makeup. Kung hindi lang malapit na ang oras ng kasal, talagang magrereklamo ako sa'yo. Bakit hindi ko magamit ang dressing room na ito? Miss Ming, nasa loob ang pinakamahalagang bisita ni Mr. Wei ngayon. May utos si Mr. Wei, walang dapat manggulo. Siguradong ayaw mo ng dressing room na ikagagalit ni Mr. Wei. Hintayin mong matapos ang kasal, ako ang bagong may bahay ng Pamilya Wei. Talagang papagbabayarin kita. Anong oras na? Bakit hindi ka pa nagpapalit? Assistant Meng, pakiusap mo naman, si Miss Wang ang nagsabing ayaw niyang magpalit. Hiwalay na kami ni Wei Yixuan. Hindi ako pupunta sa kasal ngayon. Binibini, huwag mo nang pahirapan pa ang mga tao. Hindi ka naman talaga hiniwalayan ni Jade Wei. Hindi na ipasa sa kawanihan ng sibil ang kasunduan sa diborsyo. Kasal pa rin ba kayo sa batas? Tinawag kitang Miss Wang noon, para lang hindi magduda ang ibang tao. E di bigyan mo siya ng panahon para matapos agad ang diborsyo. Huwag mong hadlangan siya na magpakasal sa iba. Bakit hindi mo maintindihan? Ikaw lang ang gusto pakasalan ni Ji Wei. Lahat ng ginawa niya ay para sa iyo. Hindi mo naiintindihan. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanya. Wang Shihan, mula ngayon akin na ang pagkatao mo, akin na si Mama, akin na rin ang asawa. Magpaka-deliver ka na lang na mabaho at ako naman ang magiging binibini ng Pamilya Wei. Kasalanan mo ito. Ang inang kayang itapon ang sariling anak para sa pera. Nasa piling ko na rin ang aking mabuting anak. Yixuan, sa wakas magpapakasal na ako sa'yo. Masayang-masaya ako ngayon. Talaga, edi magsaya ka dahil hindi ka na masaya mamaya. Yixuan, ano ang ibig mong sabihin dyan? Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa lahat ng naririto ngayon. Ito ay magiging isang babaeng kasal na hindi malilimutan ng lahat. Sa aking sariling kasal ngayon, gusto kong gawin ito. May dalawa akong gustong ipahayag. Ang una kong gagawin ay ilantad ang katotohanan tungkol sa pagsunog sa bodega kahapon at dalhin ang salarin sa hustisya. May isang inabando ng pabrika sa labas ng lungsod. Dinala mo si Renji doon para masunog hanggang mamatay. Nang hindi niya alam, Napakabuti niya sa'yo, ganoon ka ba kalupit? huwag kang magsalita ng walang katuturan. Pagkatapos nito, tutuparin ko ang pangako ko. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng shares ng Pamilya Wei. Hindi ako yon. Peke ang recording na ito, hindi ko yon ginawa. Natakot si Libo na baka hindi mo tuparin ang usapan, kaya ni-record niya ito para may pangbanta sa'yo sa huli. Hindi niya inaasahang gagambalain mo ang kanyang sasakyan at mamatay siya sa highway. Lahat ng ebidensya ay naibigay na sa pulisya. Maghintay ka na lang sa parusa ng batas. Ginang Ming Lingling, may reklamo kami laban sa'yo. Ikaw ay isang suspek sa aksidente at pagsunog kahapon. Maaari po bang sumama kayo sa amin? Ma, hindi ako yon. Peke ang recording. Hindi kita sinaktan. Matulungan mo ako, Ma. Hindi, Manugang. Imposibleng gawin ni Lingling ang ganoong bagay. Tiyak na may pagkakamali lang. Ihahayag ko na ang pangalawang anunsyo. Kinukumpirma ng ulat na ito na ako si Wei Yixuan ay walang kinalaman sa Pamilya Wei simula ngayon. Isusuko ko ang mana ng Pamilya Wei, isusuko ang posisyon bilang presidente. Yixuan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Ito ang ulat ng pagiging ama. Mula ngayon ang lahat ng ari-arian ng Pamilya Wei ay wala nang kinalaman sa akin. Ang aking asawa at pag-aasawa ay huwag din pakialaman ng Pamilya Wei. Ikaw para sa babaeng iyon na si Wang Shihan. Oo, ginawa ko ito para sa kanya. Hindi na ako ang iyong anak. Hindi na siya ang babaeng may bahay ng Pamilya Wei. Wala ka ng karapatang magtanong sa akin sa hinaharap. Gusto mong iwanan ng Pamilya Wei dahil sa isang babae. Talagang hindi ka nga anak ko. Ako si Renji, hindi kayang magkaanak ng tulad mong rebelde. Si Wei Yixuan ay hindi miyembro ng Pamilya Wei, mabuti na lang. Maaari na tayong magkasama muli. Wang Shihan, Ikaw ang sumakit sa akin. Papatayin kita! Shihan, Subukan mong tumakas, lalo lang lalaki ang kaso mo. Pakawalan ninyo si Lingling, anak ko si Lingling. Hindi niya ako papatayin, nadinaya lang siya. Tatay. Tunay na anak ko si Lingling, apo mo siya. Siya na lang ang natitirang dugo ng Pamilya Wei ngayon. Tatay, pakiusap, iligtas mo siya. Kapag nakulong siya, sisira ang buong buhay niya. Kung nagkaanak ka lang ng lalaki, hindi ko ipapalayas ang iba pang mga anak ng Pamilya Wei. Lahat palabas ng lungsod. Ngayon, hindi ko na mahanap kung nasaan na sila. May mukha ka pang umiyak. Mga anak sa labas lang naman silang lahat. Wala silang karapatang magmana ng kumpanya.
Si Lingling lang. Siya ang tunay na anak na babae ng pamilya Wei. Tatay, nakikiusap ako, iligtas mo siya. Matanda na ako, kailangan ko pang lumabas para ayusin ang kumpanya. Saan ako kukuha ng oras para magligtas ng tao? Maging ang mga tauhan ko, nangahas pang magsamantala sa akin. Nakakagalit talaga. Hayaan mo siyang mag-isip-isip dyan sa loob. Yixuan, si Lingling ang tunay na anak ng nanay mo. Hindi mo maaaring ibigay sa pulisya ang ebidensyang ito. Gugustuhin mo bang puksain ang nag-iisang lahi ng pamilya Wei? Ang sumagot sa'yo noong sunog ay si Shihan. Ang tunay na gustong pumatay sa'yo ay si Ming Lingling. Siya ang nagtulak sa ama ni Shihan pababa at pumatay kay Libo. Sinaktan niya ang sarili niya. Mga pagkakamali lang lahat yan. Kung alam lang ni Linlin na ako ang tunay niyang ina, hindi niya gagawin yon. Kung alam niya ng maaga, bakit pa kailangang maging ganito siya ngayon? Hindi ba't resulta yan ng pagpapabaya mo sa kanya noon? Pinag-aral kita ng 20 taon. Hindi ko inaasahang mag-aalaga ako ng isang taong walang utang na loob. Ganito ba ang pagtanaw mo ng utang na loob sa pamilya Wei? Huwag kang mag-alala, nakapirma ako ng mga kontratang bilyon-bilyon para sa pamilya Wei at mga multinasyonal na kumpanya. Sapat ang kontratang ito para manatiling nakatayo ang pamilya Wei sa Chingcheng sa loob ng 50 taon. Ipapangako kong ang negosyo ng pamilya Wei sa hinaharap, ako, si Wei Yixuan, ay babawi. Pero hihilingin mong patawarin ko ang isang mamamatay tao. Hindi pwede yon. Wei Yixuan, magbabayad ka sa kabagsikan mong ipinakita ngayon. Ate-ate. Paumanhin po, paumanhin po. Pasensya na hindi ko sinasadya. Hubarin mo yan. Ako na ang maglalaba para sa'yo. Assistant Meng, bakit may Yanjing ka? Totem ng pamilyang Shangguan ng Hidden Master. Galing ka sa pamilyang Shangguan. Mali ang pagkakaintindi mo. Wala namang totem. Hindi ko kilala ang pamilyang Shangguan. Tigil. Magpahinga ka muna ng maayos. May aasikasuhin lang ako. Sige. Sumama ka sa akin. Shihan, parang may problema ako. Paano yung totem na yon? Narinig ko lang sa mga kaklase ko. Sabi merong hidden family sa Yanjing na 500 taon na. Apelidong Shangguan. Ang dibdib ng bawat miyembro ng pamilya nila, merong bagong buwan na totem. Ang mga negosyo ng pamilya nila ay nasa buong mundo. Lahat sila ay maaaring maging independyente. Pero si Assistant Meng, kung tunay nga siyang miyembro ng pamilyang Shangguan, bakit siya napunta rito bilang maliit na assistant sa tabi ng bayaw niya? Sige, ano ka ba talaga? Sabihin mo sa akin ang background mo. Tama si Xiao Ai. Ang tunay kong pangalan ay Shangguan Qi. Ito nga ang pamilya Shangguan mula sa Yanjing. Nandito ako para lang tulungan ang tiyahin ko na mahanap ang matagal na nawawalang anak niya. Ang anak na iyon ay ikaw. Ako? Tama, ikaw nga. Noong ang tiyahin ko ay napangasawa ang eldest young master ng pamilya Tang. Buntis din sa parehong panahon ng second lady ng pamilya Tang. Ang taong may kapangyarihan sa pamilya Tang ay naglabas ng balita. Sino ang unang nanganak ng eldest grandson ng pamilya Tang? Ang anak na ito ang susunod na heir ng pamilya Tang. Ang baby ay isinilang. Ang buhay ng doktor ay isang tanuki cat. Ito ay monster. Hindi ako monster. Saan mo dinala ang anak ko? Ibalik mo ang anak ko. Ibalik ang anak ko. Kakatwa iyan. Paano makapanganak ng pusa ang tao? Sino ang nagsasabi na hindi? Paano nagiging tanukikat ang magandang anak na ito? Ito ay dapat na binago ng ibang tao, mas coincidentally, at sa susunod na araw. Ang second young lady ng Tang Consortium ay nanganak ng anak na lalaki, agad na naging family heir. Posible na ang second young lady at second young master ng pamilya Tang ang gumawa? Ang layunin ay para ang anak nila ay magmana ng company. Bitawan mo nga ako. Hindi ako baliw, hindi ako halimaw. May tao, may pumatay sa anak ko. Ibalik mo ang anak ko, ibalik mo ang anak ko, ibalik mo ang anak ko, ibalik ang anak ko, isuli mo. Simula ngayon, itong dosis ay ituturok sa kanya 2 beses sa isang araw. Pero mababaliw siya kung ganun. Pera lang ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Huwag kang magsasalita ng hindi dapat sabihin. Mag-ingat ka at baka magkagulo. Mawawala ang buhay ng buong pamilya. Nang dakong huli, sa daan papunta para iligtas ang tiya ko, siya'y pinatay ng isang di kilalang sasakyan. Nasa ibang bansa ang tatay ko noon. Nang mabalitaan niya ito at nagmadaling umuwi, nasa mental hospital na ang tiya ko. Pinahirapan hanggang sa magdeliryo. Ilang taon na naming hinahanap kayo. Hindi namin palalampasin ang anumang posibleng bakas. Ikaw ang ika-dualmi tao na kinausap ko. Hanggang kamakailan lang. Sigurado na ako na ikaw ang anak ng tiya ko.
Bakit mo naman nasabi na ako ang hinahanap mo? Ang agimat na ito ay galing sa yaya na nagdala sa'yo palayo, naiwan sa'yo. At ang appraisal report na ito ang pinakamatibay na ebidensya. Lagi kong daladala ang agimat na ito. Bakit nasa iyo ito? Nakita ko ito ng personal. Inutusan ni Wei Beihai si Libo na itapon ito sa basurahan. Nakuha ko ulit ito. Matagal nang alam ni Wei Beihai na hindi ka tunay na Wei. Siya na ngayon ang may-ari ng 51% ng pamilya Wei. Siya ang may ganap na kontrol sa Wei Group. Kahit anong galing ang gawin mo, hindi kanya ituturing na tunay niyang anak. Gusto lang niyang manatili ka magpakailanman sa Ways at maging isang baka at kabayo. Mag-ambag para kay Ming Lingling, ang tunay na anak na babae ng pamilya Wei. Wala kang kahit anong shares sa iyong mga kamay. Maaari kang paalisin sa iyong bahay kahit kailan. Ayos lang ba siya? Matagal na siya roon sa lugar na iyon. Ano na ang mga normal na tao ay maaring maging baliw. Hindi makabawi ang tiyahin sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak at asawa. Ang diwa ay matagal nang nasira. Na-diagnose din siya ng kidney failure at uremia noong nakaraang 2 araw. Paumanhin? Walang ibang paraan para magamot ang sakit na ito kundi ang kidney transplant. Lahat sa pamilya Tang ay hindi nagmatch. Hinanap ng tatay ang mga ospital sa buong mundo. Hindi rin siya nakakita ng angkop na source ng bato. Pinag-uusapan niya ito kapag gising siya. Ang kanyang tanging pagsisisi. Hindi lang talaga nakita ang sarili niyang anak. Shihan, gusto kong pumunta sa Yanjing. Sasamahan kita. Buti na lang nandyan ka. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Sige, pero kailangan kong ayusin muna ang isang bagay bago ako umalis. Hindi papayag si Wei Yixuan na umalis ang aking anak. Hindi ka makakaranas ng magandang buhay. Ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Papatikim ko rin kay Wei Yixuan. Ang kapal ng mukha ninyo. Di ko inaasahang papatay ka para kay Ming Lingling. Si Lingling ang tunay kong anak. Wala kang alam. Ang isang ina, ano ang hindi niya gagawin para sa anak niya. Wei Yixuan, kung di mo pakakawalan si Lingling, di kita palalampasin. Mabuti pang isara mo lang ang isang mata mo sa pagtulog. Nandito lang ako sa harap mo anumang oras para di ka makatagal ng mapayapa sa buhay mo. Yun pala, kaya mo rin palang magmahal ng ganito sa anak mo. Eh bakit mo siya pinalayas noon? Di ka ba natakot na mamatay siya sa gutom? Mamamatay sa ginaw, mahuhulog sa mga human trafficker, mababasag ang mga kamay at paa, itatapon sa kalsada. Di ka ba natatakot na di siya mabubuhay? Akala mo ba gusto ko, mas mahalaga ang lalaki kaysa babae sa pamilya Wei? Marami silang anak sa labas. Kung di ako makapagkaanak ng lalaki, pareho kaming palalayasin. Ang buhay na mayaman na inabot ko, paano ko ito isusuko? Sa huli, ikaw pa rin ang mahal mo. Ano ka ba? Humarap ka sa kin? Sabi ko sa'yo akin ang jade pendant na yon. Di ka naniwala. Ito ang buhok ko. Kunin mo at ipa-DNA test kasama ng sayo. Paglabas ng resulta, malalaman mo kung karapat dapat ako o hindi. Ano ang ibig mong sabihin? Saka mo malalaman. Ikaw ang umalis. Nagkamali si Ming Lingling. Dapat parusahan ayon sa batas tungkol sa'yo. Hindi ka karapat dapat maging ina ng iba. Ikaw? Ilabas mo siya. Huwag mo siyang papalapitin kay Shihan. Opo. Ikaw ang tunay na anak ng pamilya Wei. Kaya hiniwalayan mo ako. Dahil rin sa akala mo galing ako sa pamilya Wei. Ako. Akala ko kapatid kita. Kaya mahal mo ako, di ba? Sabi ko akin ang agimat, hindi ka naniniwala. Ito ang buhok ko. Pwede mong kunin at ipa-DNA test sa'yo. Paglabas ng resulta, malalaman mo kung karapat dapat ako o hindi. Paano nangyari yon? Sa Lingling talaga ang agimat. Ginang, naayos na ang orihinal na nakasulat sa agimat. Ano yon? Han. Ginang, lumabas na ang resulta. Anong resulta? Lampas 99 pa 99% ang posibilidad ng pagiging magulang, kumpirmadong mag-ina. Ang tagal ko siyang hinanap.
Narito lang pala siya sa harap ko. Hindi ko siya nakilala. Ano ang nagawa ng mga kamay kong ito? Sinaktan ko siya, tinutusok ko siya ng karayom. Kanina, muntik ko nang mapatay ang sarili kong anak. Ano ba ang ginagawa ko? Ay. Shihan. Inay, kumpirmado na nga. Ikaw nga talaga ang tunay kong anak. Nadaya rin ako. Marami akong nagawa para saktan ka. Mapapatawad mo ba ang iyong ina? Sabi ni tatay, nasa taglamig noon, nakuha niya ako sa pasilyo ng ospital. Nanginginig na ako sa lamig noon, ni hindi ako makaiyak. Kahit ang mga doktor sinabi na walang pag-asa, si tatay ang hindi sumuko. Lumuhod siya at nagmakaawa sa doktor na subukan ulit. Noon ikaw ay nalulung sa kasiyahan na makukuha mo ang ari-arian ng pamilya Wei. Naalala mo ba na muntik na akong mamatay? Ako ang may kasalanan sa'yo pero wala akong magawa. Kung hindi kita papalitan, mapupunta ang ari-arian ng pamilya Wei sa anak sa labas. Hindi kami mabubuhay. Hindi yung hindi kayo mabubuhay. Ayaw mo lang bitawan ang buhay mayaman dahil sa akin. Mahal kita anak. Nais kong ibigay sa'yo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Wei. Sa pag-iisip ko sa kabutihang ginawa mo kay Ming Lingling, naniniwala akong may pagmamahal ka. Pero itong pagmamahal na ito, kapag nakasagabal na ito sa sarili mong interes, nawawalan na ito ng halaga. Ang pangalan ng tatay ko ay Wang Tao. Wala akong ina. Ayaw na ayaw ko sa ari-arian ng pamilya Wei. Sana sa hinaharap, hindi na tayo mag-abala sa isa't isa. Shihan. Mali si nanay. Sa tingin mo masyado akong walang puso? Ni hindi ko kayang patawarin ang sarili kong ina? Hindi ko naranasan ang sakit mo. Wala akong karapatang humusga sa desisyon mo. Patawarin man o hindi, sundin mo lang ang puso mo. Salamat. Kailangan mong maghanda sa isip mo. Ang tiyahin ko, matagal na siyang nagkakaganyan. Hindi maganda ang lagay niya. Kasama kita. Nanay. Nanay. Huli na ako, nanay. 20 mo taon na ang nakalipas. Naunahan ako ni Xiang Guanqing na magsilang ng anak ng pamilya, tang muntik nang mapunta ang mana ng pamilya tang sa panganay na sangay. Mabuti na lang at handa ako. Pinalitan ko ang anak ni Xiang Guanqing ng isang pusang tanuki. Si Xiang Guanqing ay ipinasok sa mental hospital bilang halimaw. At ako, si Tang Hong ay may anak na lalaki. Isang hakbang na lang papuntang langit. Ang pamilya Tang ay sa akin at sa anak ko black truffles at caviar na inuwi kaninang umaga. Ihanda to para sa batang amo mamayang gabi. Mahilig kumain ang binatang amo. Po, pasensya na po, hindi ko sinasadya. Wala ka bang mata? Umalis ka. Anong nangyari dito? Sabihin mo kay nanay kung sinong nambuli sa'yo. Nanay, nakita ni Xiang Guanqi ang anak ng ate mo. Ano? Hindi ko ba ipinapatay iyon? Hindi naman namatay. May nagdala sa kanya sa pamilya Wei, sa Qingcheng. 25 taon na siyang panganay na binata ng pamilya Wei. Noong nakaraang buwan, nangalanan din siya bilang isa sa top 10 most business-minded na kabataan sa mundo. Maganda ang buhay niya. Hindi mas mababa kaysa sa iyong anak. Ang swerte niya talaga. Ano naman kung bumalik siya? Isang pamilya Wei lang iyon. Hindi pa rin natin siya papansinin. Nanay, sabi mo bumalik siya ngayon. Makakakuha ba siya ng parte sa ari-arian natin? Malapit nang pumasok ang kumpanya sa North American market. Ito ang isa sa pinakamalaking proyekto mula nang ako'y nanungkulan. Narinig ko na ang ugat ng pamilya Wei ay nasa North America. Sa palagay mo ba, hahadlangan niya tayo? At ikahihiya tayo sa harap ng board? Nandito na ang nanay mo. Ano pa ang kinakatakot mo? 25 taon na ang nakalipas, hindi niya ako kayang talunin. Pagkatapos ng 25 taon, siguradong ayaw na niyang makipagtalo sa iyo. Narinig ko na malapit nang mamatay si Xiang Guanqing. Baka bumalik siya para sa libing.
Alam ng lahat sa board of directors ng pamilya Tang, nanganak ng halimaw si Shang Guanqing. Kahit na bumalik siya, hindi papayagan ng pamilya Tang na ang halimaw na ito ang mamahala. Ang negosyo ng pamilya Tang ay palaging atin. Malala na ang pagkabigo ng bato at uremya ng pasyente. Kung hindi makakahanap ng angkop na pinagmumulan ng bato, baka maubusan na ng oras. Kung angkop ang bato ng tunay na anak, angkop ba? Talaga? Gusto mo bang? May pag-asa pa. Kailangang subukan. Ang tunay na anak ay maaaring hindi angkop. Ang unang gagawin ay ang pag-match. Pagkatapos ay ayusin agad. Doktor, pwede ba akong sumabay sa pag-match? Shihan, hindi mo kaya. Sabi mo nga, kung may magandang mangyayari, subukan mo lang. Shihan, Nagkatuluyan din kayo. Sana mas marami kang oras na makasama siya. Gagawin ko. Matagumpay man o hindi, ang pamilya Shangguan ay hindi makakalimot sa iyong kabutihan habang buhay. Magiging maayos din ang lahat. Ma, si Wei Yichuan ang magbibigay ng kidney transplant kay tita. Baka hindi mamatay si tita. Gusto niyang mag-donate ng kidney para iligtas ang kanyang ina. Huwag na lang. Ang lakas ng loob mo. Hayaan mo silang mamatay sa operating table ng magkasama. Tumigil ka nga sa pag-ikot. Halika, umupo ka. Pasensya na, pasensya na. Ayos ka lang ba? Ang kakaiba naman ng nurse na ito. Tatanungin ko ang head nurse. Anong nangyari sa nurse? Suriin ang vital signs ng mga donor at recipient. Nainom mo na ba ang pampamanhid? Naibigay na sa akin ang gamot. Maaari nang magsimula ang operation. Ang sinumang manghas na galawin ng pamilya Shangguan, naghahanap ng kamatayan. Ito ay solusyong may potassium cyanide na lubhang nakakalason. Kahit kaunti lang ay nakamamatay na. Sino ba ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Ang pamilya Tang po. Ang pamilya Tang. Hindi ko pa sila ginagambala, sila pa ang nauna sa akin. Kung ganun, huwag nilang sisihin kung doble ang ibabalik ko sa kanila. Gantihan natin sila sa parehong paraan. Kumusta na ang takbo ng mga pangyayari? Huwag po kayong mag-alala, madam. Parehong patay na sina Shang Guanqing at Wei Yichuan. Nakita mo ba? Kahit pamuling mabuhay si Wei Yichuan, mamamatay din siya sa pagpasok sa pamilya Tang. Ang bilyon-bilyong yaman ng pamilya Tang ay sa atin magpakailanman. Nanay, may paraan ka pa pala. Sinabi ko na ayon sa hiling mo. Pakawalan mo na ako. Muntik mo nang mapatay ang 2 tao. Nabigo ang pagpatay. Pakawalan ka? Napakamura naman yun para sa'yo. Pakawalan mo na ako. May matanda at bata sa bahay ko. Inutusan lang din ako. Kailangan ko ring kumain. May pamilya ka. Sino bang walang pamilya? Ang taong nakahiga sa kama, naghintay ng 25 taon para makita ang kanyang tunay na anak. Wasakin ang iyong mga kamay. Ang sinumang mga has gumalaw sa pamilya Shangguan, papagbayarin kita. Patay na sina Shang Guanqing at Murong Xiao. Wala nang makakapagbanta sa posisyon ng iyong kahalili. Magagawa mo yan ng may kumpiyansa. Sinusuportahan ka ni Mama. Mga kasama, ang tema ng board meeting ng Down Group ngayong araw ay pag-unlad ng merkado sa North America. Ako, si Lin Jiyuan, bilang presidente ng kumpanya, talagang iaangat ko ang lahat sa susunod na antas. Sandali lang. Sino ka? Paano mo ito nailabas? Umalis ka! Umalis ka! Para sa inyong pamilya Tang, wala nang dahilan para bawiin ito.
bakit hindi ka papatay? Nanay, Hindi siya patay. Ano ang gagawin ko, nanay? Hindi ako patay, bumalik na ang anak ko. Nadidismaya ka ba? Hindi ba siya nanganak ng tanuki cat? Paano makakapanganak ng pusa ang tao? Nalilito ka ba? Palagi kong iniisip na hindi madali noon. Ngayong mahahanap na ang bata, tadhana na niya ito. Natatakot ako na narito siya para maghiganti. kayabangan, ano bang kalokohan ang pinagsasabi ninyong lahat? Siyang Guanqing nakita ng lahat noon. Ang lumabas sa iyong delivery room ay isang madugong pusa. Maaari ka na ngayong magdala ng kahit sino, sabihin mong anak mo siya. Sa tingin ko, naiinggit ka sa anak ko. Namana ang negosyo ng pamilya Tang. Sinisadya mo bang magulo? Isinilang ako sa isang kilalang pamilyang umunlad ng daang taon. At ikaw ang anak ng pinakahuling pamilya sa Yanjing. Ako at ang panganay na binata ng pamilya Tang ay magkasintahan noong bata pa at bagay talaga kami. At ikaw nakapasok ka lang sa kama ng pangalawang binata ng pamilya Tang nang madroga ka. Pilit na pag-aasawa. Kahit na ang anak ko ay pinatay mo at iniwan ng 25 taon, maaari pa ring maging pinakamatalino sa negosyo sa buong mundo. Natatanging negosyante. At ang anak mo, pinagkakitaan mo ng 25 taon? Walang kwentang tao pa rin na walang naabot ng wala ang nanay niya. Ano bang mainggit ako sa'yo? Loko ka, puta loko ka. Matagal ka nang pinalayas ng pamilya Tang. Wala kang karapatang narito, umalis ka dito. Kayo at ang anak mo ang dapat umalis. Lahat ng meron ka ngayon ay resulta ng pagpatay sa iba. Nakinabang ka ng 25 taon sa kasaganaan at kayamanan. Panahon na para ibalik mo yun. Sino itong putang ito? Anong lakas ng loob mong saktan ako? At tama siya, tapos na ang mga araw mo sa pagmamayabang. Tapos na ang pagyayabang mo. Nanay. Ang kapal mo, hinampas mo ang nanay ko, lalabanan kita. Jiwan, kamusta ka patingi? Nanay, tinutusok ako ng punong ito, ang sakit. Ang tapang mo, ang kapal mong magwala sa pamilya Tang. Guardia. Narinig kong humina ang negosyo ng pamilya Tang sa domestic market. Matagal na ninyong gustong pumasok sa North American market. Ako, si Wei Yixuan, ang unang Chino na nakapasok sa North American market. Sa akin, hindi ko sila pababayaan. Kumita kahit piso sa North America. Dagdag pa, ang negosyo ng pamilya Tang sa China, isa-isa kong aagawin. Gusto kong makita, ang pamilya Tang ay pinamumunuan nitong si Lin Jiwan. Hanggang saan ka aabot? Siya si Wei Yixuan, ang pinakabata at pinakamahusay na leader sa negosyo sa buong mundo. Narinig ko kamakailan lang pinangunahan niya ang pamilya Wei sa pagsasagawa ng kontrata na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon kasama ng mga multinasyonal na kumpanya. Iisang proyekto lang ito kaya nang tiyakin na ang pamilya Wei ay mananatiling nakatayo sa Chingcheng sa loob ng 50 taon. Wala nang pag-asang manalo ang pamilya Tang laban sa kanya. Malapit nang magwakas ang pamilya Tang. Nasaan ang seguridad? Bakit wala pa ring seguridad? Umalis kayo dito, lumabas kayo. Mga kasama, sa tingin nyo ba talagang kayang pamahalaan ng ganitong klaseng basura ang isang kumpanya? Ako ang vice-presidente ng Down Group dahil ikaw ay isang inapo ng pamilya Tang. Maligayang pag-uwi upang pamunuan ang kumpanya. Chief Financial Officer ng Down Group, sumusuporta sa pag-uwi ng panganay na binata. Chief Technology Officer ng Down Group, sumusuporta sa pag-uwi ng panganay na binata. Chief Information Officer ng Down Group, sumusuporta sa pag-uwi ng panganay na binata. Chief Operating Officer ng Down Group, sumusuporta sa pag-uwi ng panganay na binata. Tumahimik kayo. Si Jiwan ang itinalagang kahalili ng matanda. Itong halimaw na ito, bakit agad niyang inagaw ang pwesto ni Jiwan nang makabalik siya? Wala siyang karapatan. Pangalawang ginang, hindi sa inyo nakasalalay kung karapat-dapat kayo o hindi. Inako ninyo ang kumpanya, pero taon-taon, lugi ang kumpanya. Kaming mga shareholder, wala kaming napapala sa inyo. Kami lang ang laging nagbabayad. Ngayon, may kakayahang tao na pwedeng mamuno sa amin. Siya rin ang panganay na anak at apo ng pamilya Tang. Alam ng lahat kung sino ang pipiliin. Kami ni Jiwan ang may pinakamalaking shares, hindi kami sang-ayon. Kami rito, mahigit kalahati na ng shares ang hawak namin. Hindi na namin kailangan ang pahintulot ninyo. Maaaring magkabisa ng kusa ang mga desisyon. Walang utang na loob. Nakalimutan mo kung sino ang nag-angat sa'yo noon. Nakalimutan mo kung paano ka nakarating dito. Wala na ngayon ang matanda. Inaapi mo kaming mag-isa. Si Jion ang paboritong apo ng matanda. Kung nasa langit man ang kaluluwa ng matanda, hindi kanya palalampasin. Ano ang masasabi ng matanda na sa daan ka na patungong impyerno? Kausapin mo siya ng harapan.
Ano ang gusto mo? Gusto mo pa bang pumatay? Pagpatay, napakamura ng pagpatay para sa'yo. Naipasa na sa pulisya ang ebidensya laban sa'yo. Malapit ka ng dakpin ng pulis. Bago mangyari iyon, ang hirap na tiniis ng nanay ko, babayaran mo ng 100 ulit. Bitawan mo ako. Bitawan mo nga ako. Hindi ako si Raulo. Bitawan mo ako. Hindi maganda ang tratuhin na parang si Raulo, di ba? Pero ang dinanas mo ngayon, kulang pa sa 110,000 ng dinanas ko nun. Ahas ka. Ikaw ang nanakit sa akin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Hoy, hoy, nanay! Huwag mong hawakan ang nanay ko. Wala ka sa usaping ito. Ako, si Wei Yixuan. Ayaw kong manakit ng inosente. Kung talagang gusto mong iligtas ang nanay mo, humiga ka na lang dito para sa kanya. Pagdusahan mo ang lahat ng kanyang dinanas. Gusto mo ba? Ayoko. Ako, bata pa ako. Hindi ako pwedeng makulong dito. Nanay, hindi sa ayaw kitang iligtas. Wala talaga akong magagawa, nanay. Jiwan, iligtas mo ako. Lahat ginawa ko para sa iyo. Bumalik ka. Tingnan mo. Ito ang mabuting anak na pinaghandaan mong palakihin. Tanghong, ito ang pinakamalaking ganti sa iyo. Bakit ang taas-taas mo? Bakit sa lahat ng bagay mas magaling ka sa akin? Kahit anak, isang araw kang nauna sa akin. Ayoko talaga. Ay, hindi, wag kang tumingin, alis na tayo. Bitawan mo nga ako. Yixuan, sabi mo, mga ina rin sila. Bakit napakalaki ng agwat niya sa nanay mo? Iniwan ako ng nanay ko para sa karangalan at kayamanan. Eh ang nanay mo? 25 taon ng paghihirap, miss na miss ka pa rin niya. Sa wakas, ikaw ang nagligtas sa kanya, ikaw rin ang nagising sa kanya. Tulad ng sinabi mo, tapos na ang lahat, magiging nanay mo rin siya. Kumusta ka? Gulo-gulo ang mundo, pero may laging nagtatahi at nagkukumpuni pagtutubos ng isa't isa.